Hoy, bata, kuminho ka na. Ang bilis mong magmaneho. Paano kung madisgrasya ka? Bakit ba? Araw-araw gusto mong magtrabaho. Sobrang hirap magtrabaho. Lolo, 18 taong gulang na po ako. Nasa tamang edad na ako. Malapit na ang kaarawan ni Tian Tian. Gusto kong gamitin ang sarili kong kinita para bilhan siya ng regalo. Sina Lolo at ang aking mga ate. Sobrang higpit niyo po sa akin. Kapag nalaman nilang may nobya ako, tiyak na pag-uukil-kilin nila ako. Baka matakot pa si Tian Tian. Bunso, hindi ganoon kadali magtrabaho. Ito ang Black Gold VIP card ng iyong ate. Wala itong limitasyon, gamitin mo lang kahit saan. Ate, may 40% share si Bunso sa Lu Corporation? Mauubusan ba siya ng pera? Bunso, gusto mo bang subukan ang buhay sa labas ng maaga? Sige, ganito na lang. Dito ka na lang sa laboratorio ng ate mo. Mag-assistant ka lang ng doktor. Ano sa iyong palagay? Apo, kung ayaw mo namang makinig sa ate mo at sa pangalawa mong ate, hintayin mong makabalik ang pangatlo mong ate rito. Dadalhin ka niya sa entertainment industry para maging sikat na bituin ka rin. Sobrang hirap magtrabaho. Lolo, ate, pangalawang ate. Nasa tamang edad na ako. Pwede ba na huwag niyo na akong tratuhin na parang bata? May sarili akong plano. Bunso, nagde-date ka na ba? Ate, ano bang sinasabi mo? Imposibleng magkaroon ako ng nobya. Talaga? Sino siyang mayaman na dilag? Pero, Chen, bata ka pa talaga. Kaya sa pagde-date, kailangan mong maging maingat at magkaroon ng sarili mong pagpapasya. Tayo ay isang malaking pamilya. Mula pa noong bata ka, may mabuti ka ng puso at protektado ka ng pamilya. Kaya sa labas, madali kang maloko. Ay nako, talagang hindi ako nagde-date. Napaka-inosente ni Tian Tian. Hindi pa niya alam na ako ang nakababatang Panginoon ng Lu Group. Talaga ba? Nako, may late na ako sa trabaho. Magmadali na kayong lahat at magtrabaho. Aalis na ako. Tagka. Chen. Kenshin, Mag-ingat ka. Ito ang tab ng lata na naiwan sa una naming date ni Tian Tian. Sinadya kong ipahanap kay Tita Catherine para ipagawa bilang singsing. Ito ang unang beses na ginamit ko ang sarili kong kinita para maghanda ng regalo. Tian Tian, tiyak na matutuwa. Munting Panginoon? Hindi ba ito ang huling araw mo sa trabaho? Hindi mo na kailangang pumasok? Hindi ba? Hindi maaari. Kung 2 buwan ang sinabi, 2 buwan, yon, kahit isang araw, ay hindi pwedeng kulangin. Siya ay isang anak ng pinakamayamang tao, ngunit pinipilit niyang magtrabaho bilang waiter sa sarili niyang hotel. Ang pamumuhay ng mga mayayaman, talaga namang kakaiba. Yifan, ito ang pinakamataas na ranggo ng Platinum Restaurant sa Haishi. Ito ay membership-based, hindi basta-basta ang makakapasok dito. Tito Shea, narinig ko na sinabi ng aking ama, ang net worth ng mga miyembro dito ay nagsisimula sa 10 milyong yuan. Haha, oo, syempre. Itay, birthday ni ate. Inikutan mo siya ng napakagandang restaurant. Hindi mo ako binigyan ng ganyan nung birthday ko. Talaga namang sobrang may paborito ka. Ay, hindi ba't dahil malaki ang impluensya ni Yifan? Kung hindi ko na sana ginawang komplikado pa. Oh, kaya pala dahil kay Kuya Yifan. Kuya Yifan, nakikinabang ako sa kabaitan mo. Xiao Xuan, kaarawan ni Tian Tian ngayon. Basta masaya siya, ayos na. Kung gayon, Kuya Yifan, pumasok na tayo. Tara, Madam, ipapakilala ko po sa inyo. Ito po ang sikat na alak ng aming hotel, Makalan 1926. Aba, hindi ba't yan ang kasintahan ni Tian Tian? Bakit siya nagtatrabaho dito bilang waiter? kasintahan ni Tian Tian? Paano mangyayari yan? Imposibleng magkaroon ng waiter na boyfriend ng ate ko. Totoo ba ang sinasabi ni Yifan? Magandang araw po, mahal na bisita. Tawagin siya, papuntahin mo rito para lang pagsilbihan ako. Tay, ikaw. Senyorito, may inupakan ka ba? May ilang tao doon na nangangalanan at nag-utos na ikaw ang magsilbi sa kanila. Sa tingin ko, hindi maganda ang kanilang intensyon. Baka, tulungan na kitang tanggihan sila. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako doon mamaya at titingnan. Yifan, ito na ang Platinum Restaurant, ang pinakamagara at pinakasikat na Romani Hall Suite. Tara, pumasok tayo. Magandang araw po, Ginoo. Ito ay isang eksklusibong suite para sa SVIP. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Oh, ganun ba? VIP kami rito, bakit hindi kami pwedeng pumasok?
Pasensya na po. Ito po ang patakaran ng restaurant. Alam mo ba kung sino ako? Tawagin mo ang manager nyo? Tito, pakahayaan na lang natin. Ito talaga ay para lang sa mga SVIP. Ay hindi. Habang pinipigilan nila akong pumasok, lalo akong papasok. Anong nangyayari? Manager Zhang, gusto ng mga VIP na ito pumasok sa Romani Hall. Tingnan mo. Buksan mo ang pinto, papasok kami. Magandang araw po, Ginoo. Kayo po ay isang VIP. Ang Romani Hall ay maaari lamang pasukin ng mga SVIP. Ikaw. Tian-Tian? Luchan, Bingi ka ba? Dalian mo. Papasukin mo kami sa Romani Hall. Pumasok po. Ayan, mas maganda. Wow, talaga palang isang top-tier private room, napakagara talaga. Tio Xie, hindi ko inasahan na ganyan kalaki ang impluensya nyo at pinayagan nyo kaming makarating sa Romani Hall para maghapunan. Kuya Yifan, marami ka pa. Dapat hangaan sa tatay ko. Marami pa talaga. Hemph, ang ibang tao dyan, ang kapal talaga ng mukha, pagpasok pa lang, agad nang nakinabang. Itong ilang tao, sobrang kakapal ng mukha, pagkapasok pa lang ay nakikinabang na. Luchan, bakit ka nandito? Ako. Nagtatrabaho ako dito. Pa, Xiaoshuan, siya si Luchan, boyfriend ko, classmate ko rin sa kolehiyo. Luchan, ito ang papa ko, at iyon naman ang kapatid ko. Magandang araw po, Tito. Magandang araw din, Bunso. Tian-Tian, nagka-boyfriend ka na pala? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Pa, gusto ko sanang sa ibang araw na lang ipakilala sa inyo eh. Si Luchan ay part-time lang dito, napakagaling niya, nananalo siya ng scholarship bawat taon, at saka, Scholarship? Magkano lang iyan? Makakabili ba iyan ng isang damit ko? Isk, Ang damit mo ay isang high fashion set ng BL noong nakaraang taon. Ang presyo ay dapat nasa 30,000 hanggang 50,000 piso. Ang scholarship ko sa loob ng isang taon ay 20,000 lang. Talagang hindi iyan sapat para mabili ang isang damit mo. aba, hindi ko talaga inakala na ang isang mahirap na estudyante ay may alam pala sa mga mamahaling bagay. Niloloko mo ba ang ate ko para mabilhan ka niya? Xiaoshuan, anong pinagsasabi mo? Hindi ganoon si Luchan. Hindi ka karapat-dapat. Luchan, tutulungan kita. Tian, umupo ka. Ang anak kong pinoprotektahan at inaalagaan, nagsisilbi ng pagkain dito. Ano bang klaseng eksena itong ginagawa mo? Adyos lang, trabaho ko to. Halika, Luchan, sabay tayong kumain. Hayes, ito ang top 1 na restaurant sa Haishi. Yung katulad niya, pumasok lang dito bilang waiter, kaya siya nakakapasok. May karapatan ba siyang umupo at kumain? Xiaoshuan, boyfriend ko si Luchan. Pwede bang maging mas magalang ka sa kanya? Luchan, parang bata lang talaga ang kapatid ko. Wag mo na lang siyang pansinin, ha? Umupo na tayo. Sige, Tian-chan. Ito, handa ko para sa iyo na regalo sa kaarawan. Buksan mo. Hindi ba ito ang tab ng lata na naiwan noong una tayong nag-date? Ginawa mo itong singsing. Napakaganda. Ate, wala man lang logo yung bagay na yan. Mukhang binili lang yan sa kalsada. Ginagamit lang para bulahin ang isang tanga at inosenteng tulad mo. Hindi ito galing sa kalsada. Naghanap ako ng designer para ipasadya ito. Ikaw na isang waiter. May pambili ka ba ng mga custom-made na bagay? Galing ito sa puso ni Luchan. Gustong gusto ko ito. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Kung gusto ninyong kumain, kumain na lang ng maayos. Hindi pa tayo naka-order ng alak. Halika, ikaw na ang umorder. Pinapa-order mo siyang alak? Alam ba niya ang tungkol sa alak? Ay, nakalimutan ko. Ikaw siguro ang unang beses na kumakain sa ganito karangyang restaurant, ano? Ang menu rito, puro banyagang wika, tiyak na hindi mo maiintindihan. At ang alak dito, ang mahal ng presyo. Baka matakot ka. Ako na lang. Waiter, bring us the most expensive bottle you have here. The Yamazaki 55 that I frequently drink. Sige po, sir. Ayan, hindi ka pa pala graduate pero nagtatrabaho ka na bilang waiter? Nag-aaral habang nagtatrabaho? Mahirap siguro ang buhay ninyo, no? Hindi po kami mahirap, Tio. Nasa tamang edad na po ako. Kaya ko nang buhayin ang sarili ko. Kaya ayaw kong gumastos ng pera ng pamilya ko. Gusto ko ang pagiging independent mo. Ayoko namang sirain ang loob ninyong mga kabataan. Pero mahirap kang magtagumpay kung nag-iisa ka.
Kung wala kang magandang background ng pamilya bilang suporta, mahirap para sa isang tao ang magkaroon ng tagumpay. Ako, naayos ko na ang landas na tatahakin ni Tian-chan. Kapag graduate na siya, babalik siya at pamamahalaan ng kumpanya ng pamilya. Dad, malayo pa po ako sa graduation. Young man, ilan kayo sa pamilya ninyo? Ano-ano ang trabaho ninyo? Mayroon lang po kaming maliit na negosyo, mayroon po akong lolo, at 3 ate. 3 ate? Aba, babae ang malakas. Kaya pala napilitang maging waiter. Maliit na negosyo lang sa bahay. Hindi siguro malaki ang kinikita, no? Hindi ka siguro makakakuha ng malaking mana. O, pasensya na. Nakalimutan ko, sa ganyang sitwasyon ng pamilya, wala ka namang mamanahin. Ang 3 kong ate ay napakabait sa akin, kaya huwag ninyong hulaan ang sitwasyon sa bahay namin. Kumain na lang kayo. Bakit nyo laging pinupuntirya si Lucien? Okay lang iyon, Tian-tian. Hey, Anong nangyayari? Tito, ayos lang po ba kayo? Lucien, anong ginagawa mo? ikaw ang naunang gumawa ng kalokohan, pero ikaw pa itong nagmamalinis. Tama na. Pupunta pa ako sa party ng Pamilya Lu ngayong gabi. Ang panganay na babae sa Pamilya Lu ay strikto sa kagandahang asal. Paano ako pupunta na ganyan kadumi ang damit ko? Paano na ngayon? Tito, wag po kayong magalit. Hindi ko po talaga sinasadya. Kasalanan lahat nitong si Lucien. Ay, anong ginagawa mo? Ayan, ayos na. Pa, tingnan mo ang kasanayan at bilis ni Lucien. Ang galing. Pupunta lang ako sa banyo. Tito, sasama na po ako sa inyo. Naiwan ko ang cellphone ko sa banyo. Kunin mo nga para sa akin. Sige po. Hindi ba't nakalimutan lang niya ang cellphone niya? Alis na agad siya? Tito, pasensya na. Hindi ko nakita ang cellphone mo. Ang taong katulad ko, maraming paraan para ayusin ang mga bagay-bagay. Hindi ko kailangan ang ganyang karaniwang pamamaraan mo. Tanggapin mo na ang realidad, probinsyano, ikaw at kami. Hindi talaga tayo nabibilang sa iisang mundo. Xitian, dapat malaman mo sa isip mo, ang pagpili ng asawa ay kailangang maging maingat. Huwag mong kalimutan kung ano ang kinabukasan na gusto mong abutin. Huwag mo akong piliting ulitin pa ito sa iyo. Umalis na tayo. Lakad na. Ang mga hindi sanay umakyat sa entablado, ang siyang nangangailangan ng entablado, ang taong may tunay na pag-uugali, ay hindi basta-basta magyuyurak sa iba. Tito, salamat sa pagpapatuloy mo. Dadaan ulit ako para bisitahin ka. Ingat kayo sa daan. Oo nga pala, Ginoong She, sa Boshen, ang pinakamahal naming alak ay hindi Yamazaki 55, kundi Macallan 1926. Lucien, pasensya na talaga. Wisit na bata ka. Bilisan mo na at sumakay ka na. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa kapatid at tatay ko. Hindi naman sila ganyan karaniwan. Ayos lang, Tianti. Basta't kasama kita. Ano man ang hirap, hindi ako matatakot. Lucien, huwag kang mag-alala. Ako'y laging mananatili sa tabi mo magpakailanman. Pa, talagang naloko na ng lalaking yan ang ate ko. At dahil sa kanya, sinasagot ka pa niya. Kaya anong gagawin natin? Huwag kang magmadali. Ako na ang bahala diyan. Mahalaga rin ang oras ko, kaya didiretso na tayo sa punto. Ikaw at ang anak ko, hindi kayo magkapareho ng antas. Gusto kong iwanan mo si Tian-tian. Huwag mo na siyang guluhin pa. Tito, nagpatawag ka pa sa coffee shop para sabihin ito. Alam ba ito ni Tian-chan? Hindi mahalaga ang opinyon niya. Bata pa siya. At wala siyang kaalam-alam sa responsibilidad na dapat gampanan bilang panganay ng pamilya siya.
Ang pamilya siya namin dito sa Haishi, isa kaming totoong marangyang pamilya. Ang isang tao na tulad mo, may karapatan ka bang umasa kay Tianchan? Kahit maging asawa ka pa, ayoko. Pinapayuhan kita, kalimutan mo na ang intensyon mo. Nabanggit ng panganay na ate noon na ang pamilya Sien ng Haishi ay matagal nang maganda lang sa panlabas, ngunit bulok sa loob. At hindi talaga matatawag na totoong marangyang pamilya. Ako ipinagkasundo ko na si Tiantian. Sa panganay na anak ng pamilya Sheng, isa ring marangyang pamilya, si Sheng Yifan. Kung pag-uusapan ng pamilya, edukasyon o hitsura, hindi ka kailanman magiging katumbas niya. Heto ang 1 milyong piso, binata. Pinapayuhan kitang huwag kang mag-ilusyon. Kunin mo ang pera na ito, agad-agad, lumayo ka kay Tianchan. Kung hindi, sisiguraduhin ko talaga na masisira ang reputasyon mo at sa Haishi. Hindi ka makakausat. Kulang? Sige. Magdadagdag pa ako ng 2 milyong piso. Lahat-lahat, 3 milyong piso. Ito, sapat na ba? Hiyo, huwag kang masyadong maging gahaman. Mahilig ka ba talagang manghagis ng pera sa mga tao? Sa tulad mong tao, hindi ka ba nagpapasalamat na may naghahagis ng pera sa iyo? Kung ganoon pala sa iyong puso, ang kaligayahan ng iyong anak ay nagkakahalaga lamang ng 3 milyong piso, ngunit para sa akin, ang kaligayahan niya ay mas mahalaga kaysa sa anumang kusta. Pasensya na, hindi ko iiwan si Tianchan. Pag-ibig. Ang pag-ibig ninyong mga kabataan ay walang halaga. Hindi tayo kabilang sa iisang mundo. Ang pamilya mo ay hindi karapat-dapat sa pamilyang She. Alam mo ba kung ano ang kalagayan ng pamilya ko? Sa tingin ko, hindi na yan kailangan. Hindi ba sinabi sa iyo ni Tianchan? Aalis na siya agad para mag-aral sa ibang bansa. Kung talagang mahal ka niya, iiwanan ka ba niya at aalis? Tianchan, mag-aaral ka ba sa ibang bansa? Alam mo na pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa simula pa lang, balak ko na sanang sabihin sa'yo, pero natakot ako na baka tutulan mo. Alam mo naman, ang biomedical science, sa ibang bansa lang may mas malaking pagkakataon para magtagumpay. Alam mo, ang pangarap ko ay para mas maraming tao ang makagamit ng mas mura at mas epektibong gamot. Siguradong susuportahan kita. Pero, hindi mo dapat inilihim sa akin. Sorry na. Huwag ka nang magalit. Sige na. Dati, palagi akong nag-aalala na baka hindi gusto ni Lolo at ng mga ate ko si Tianchan. Mabuti na lang at may ambisyon siya. Kapag natapos ni Tianchan ang pag-aaral niya, magpo-propose ako kay Tianchan. Lucien, sumusumpa ako pag alis ko, mag-aaral lang ako ng mabuti. Pagbalik ko pagka-graduate, magpakasal na tayo. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Hihintayin kita. Tiantian, sa pag-aaral mo sa ibang bansa, mag-aral ka ng mabuti. Pagbalik mo pagkatapos mag-aral, hahanapan kita ng angkop na mapapangasawa, tapos pamamahalaan mo ang negosyo ng pamilya. Gabi na, ngayon na ang oras para sumakay sa eroplano. Tian. Ang kapal naman ang mukha nitong lalaking ito. Gusto niyang makipagsabayan sa mga mayaman. Tian, si Tian. Oras na para sumakay. Lucien, magpapakabait ka habang wala ako, ha? Umalis na si Tianchan, 5 taon siyang mawawala. Wala kayong pag-asa? Bitiwan mo na siya. Hihintayin ko siyang makabalik. Wala ka man lang kamalay-malay sa sarili mo, ha? Isang waiter lang, nangangarap na makapasok sa isang mataas na pamilya at makipagsama sa mga mayayaman. Panaginip lang talaga yan sa araw. Lushing. Pangatlong ate, bakit nagkataon na nandito ka? Ay, Lushing. Bakit ka tumatakbo nang makita mo ako? Chen, isa ka ng estudyante sa kolehiyo. Ano ang plano mo para sa hinaharap? Kailangan mo ba ng tulong mula kay Lolo at sa iyong mga ate? Lolo, hindi na kailangan. Nagparehistro ako ng bagong kumpanya na nakatuon sa biomedical.
Hindi nyo na ako kailangang tulungan, kaya ko pong mag-isa. Ikaw talaga ang tunay na apo ng lolo. Alam mo nang magtayo ng sarili mong kumpanya. May pangarap ka. Kailangan kong maghanda para kay Tian Chan. Para pagbalik niya, ibibigay ko na sa kanya ang kumpanya. Lolo, may klase pa po ako mamaya sa gabi, kaya mauuna na po akong magklase. Lolo, ate, paalam na po. Papasundo ko na lang sa driver, ha? Ang batang ito. Si Lu Chen ay may kasalukuyang kasintahan, kaya may ilang bagay na hindi niya komportableng sabihin sa iyo. May kasintahan na talaga siya. Sino? Bakit wala akong kaalam-alam? Huwag kang mag-alala, bata pa siya, nagpapalipas oras lang yan. Isa pa, ang kasintahan niya, hindi yan magtatagal. Alam ba ninyo kung bakit siya pumunta sa airport ngayon? Para lang ihatid ang kasintahan niyang mag-aaral sa ibang bansa. Ano? Akala ko si little brother ang sumundo sa akin. Alam ba ninyo, sino ang kasama ng kasintahan niya na lumipad sa ibang bansa? Sino? Ang panganay na anak ng pamilyang Sheng, si Sheng Yifan. Ang pamilya ng kasintahan ni Little Chen ay nasa negosyo ng medisina, at ang pamilyang Sheng naman ay may hawak ng maraming mahahalagang teknolohiya. Ang interes ng dalawang pamilya na ito ay magkadugtong, hindi basta-basta. Itong babae na to, kinakain ang nasa plato, pero nakatingin sa palayok, at sinubukan pang apihin ang kapatid ko. Pupuntahan ko siya ngayon para singilin. Huwag kang magmadali. Si Chen Chen ay isang bata na may sariling pag-iisip. May mga bagay na kailangan niyang maranasan ng personal para lumaki siya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tian, anong ginagawa mo? Nag-internship ako ngayon sa isang kumpanya at ang mga tao roon ay napakabait sa akin. Tian, Miss Nakita, Tian. Na-miss mo rin ba ako? Huwag na muna tayong mag-usap. Tinawag ako ng advisor ko. Yifan. Boss Lu, 5 taon na ang nakalipas, itinago ko kay Tian Chan at itinatag ko na ang Tian Chen Pharmaceutical at siya naman ay naging punong mananaliksik sa German Biological Laboratory dahil sa mga ito. Ang lolo at mga ate ko, tiyak na matatanggap na nila siya. Ngayong gabi, inimbitahan ko ang pamilya ko para maging saksi sa kasal ko. Tian, ngayong gabi, sasabihin ko sa iyo ang totoo kong pagkatao. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, para salubungin si Tian sa pagbabalik niya sa bansa. Ito ay mataas na lipunan. Hindi ito lugar para sa isang mahirap na taga-probinsya na tulad mo. 5 taon na, hindi ka pa rin sumusuko? Si Tian ngayon, hindi na siya ang Tian 5 taon na ang nakakaraan? Hindi mo siguro iniisip na magiging manugang ka ng pamilya Xie, hindi ba? Pero mabuti na rin na dumating ka ngayon para makita mo mismo. Ikaw at ang malaking agwat sa pagitan mo at naming mga nasa mataas na lipunan. Tama ka. Talagang may agwat sa pagitan natin. Lu Chen, sumusumpa ako. Pagbalik ko mula sa ibang bansa, ganap akong magfo-focus sa pag-aaral. Pagbalik ko pagkatapos ng graduation, tayo ay magpapakasal na. Ikaw lang talaga ang papakasalan ko. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga iginagalang na bisita, maligayang pagdating sa aking pagtitipon sa pagbabalik bayan. ang panganay na dalaga ng pamilya Xie, tunay na napakaganda at kahanga-hanga, may ganda at talino. Sabi nila kamakailan lang, nakita pa siya ng Tianchen Pharmaceuticals at inanyayahan pa siyang makipagtulungan. Ang Tianchen Group pa ang sinasabi mo? Iyon ba ang kumpanya na 5 taon pa lang ang nakakaraan? Biglang sumikat sa industriya, mabilis ang pag-unlad, at ngayon ay kinikilalang di mapapasubaliang nangunguna sa larangan ng parmasyutiko? Tian, ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Kung gayon, ang angka ng Xie, hindi ba't mula sa pagiging ordinaryong pamilya, ay aangat na sa pagiging isang super family? Nakikita mo na, ang agwat mo ngayon at ng ate ko ay lalo nang lumalaki. Hindi mo ba tinanong kung sino ba talaga ang nagbigay ng imbitasyon na iyon? Kung sino ba talaga ang nagbigay ng imbitasyon na iyon? Siyempre, ang chairman ng Tianchen Pharmaceuticals. Huwag mo ngang sabihin na ikaw iyon.
Una sa lahat, gusto kong ipahayag sa inyong lahat ang isang magandang balita. Ang chairman ng Tianchen Pharmaceutical ay itinalaga akong kanilang Chief Executive Officer at saka pipirmahan nila kami, ang pamilyang Xie, ng isang pangmatagalang kontrata na nagkakahalaga ng 80 milyong piso. Naku po, 80 milyong pisong kontrata nga. Sobrang nakakainggit. Ang Xie Corporation ay nakakuha ng pabor ng chairman ng Tianchen Group. Balita ko ang chairman na iyon ay bata at may kakayahan. Walang kapares ang kaniyang talento, baka nagkagusto siya kay Binibining Xie. Tiantian, opisyal ka na talagang magsisimulang magtrabaho sa Tiantian Pharmaceutical bukas. Binabati kita. At ito rin ang pinakamahalagang bagay ngayong araw. Gusto kong ipahayag sa inyo ang isang masayang balita. Noong nag-aaral ako sa ibang bansa, may isang lalaki na palihim na nagbigay ng 5 taon at naghintay sa aking pagbabalik mula sa pag-aaral. Ngayong napakahalagang araw, gusto kong hilingin sa inyo na maging saksi. Ako, si Xietian, ay magpo-propose sa lalaking ito. Naku, ako sana ang magpo-propose kay Chietian. Hindi ko inaasahang naunahan niya ako. Hindi ko alam kung sino ang lalaking iyon na magiging mapalad na manugang ng pamilyang Xie. Oo nga, excited ako. Kailan dadating ang lolo at mga ate ko? Sa pinakamahalagang sandali ng buhay ko, kailangan silang maging saksi. Siya ay walang iba kundi ang tagapagmanang Shengxi Group. Ang aking mahal. Si Sheng Yifan. Ang minamahal ko. Si Sheng Yifan. Hintayin mo akong makagraduate at bumalik at magpapakasal tayo. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Tiantian? Ang manugang na lalaki ng pamilya Xie ay ang panganay na binata ng kumpanyang Sheng. Bagay na bagay sila. Hindi lang pumirma ng kontrata ang pamilya Xie, kundi nakipag-alyansa pa sa pamilya Sheng. Ang pamilya Xie ay talagang uunlad na. Tiantian. Nakita mo na ba, ikaw na walang kakayahan? Alam mo na ba ngayon kung sino ka? Tiantian. Anong problema? Wala lang. Ito ang aking kasintahan, si Sheng Yifan. Siya ang lalaking makakasama ko habang buhay. Sa loob ng ilang araw, ikakasal na kami. Si Tian. Ngayong araw, si Chen Chen mismo ang humiling na dumalo tayo sa piging. Wala akong pakialam kung anong ginagawa ninyo. Bitawan ninyo iyan at siguraduhing makarating sa tamang oras. Lolo, si Kuya Chen ang paborito kong kapatid at ang inyong pinakamamahal. Paanong hindi ako pupunta? Kailangan pa ba naming sabihin? Inabandona ko ang lahat ng aking schedule 2 linggo na ang nakalipas. Lolo, huwag kayong mag-alala, ang mga gawain ni bunsong kapatid ang pinakamahalaga. Paparating na ako ngayon din. 5 taon na ang nakalipas. Nagkasundo tayo na pagbalik mo mula sa ibang bansa, magpapakasal na tayo. Ano itong nangyayari ngayon? Maaari mo ba akong bigyan ng paliwanag? Luchan, tungkol sa bagay na ito, aminado akong mali ang ginawa ko. Ngunit may ilang bagay na matagal mo nang dapat nakita. Anong dapat kong makita? Luchan, kailangan pa ba talagang sabihin ko ng diretsahan? Hindi mo ba nakikita ang agwat sa pagitan nating dalawa? Maging ang ating pinagmulan, background, o maging ang ating kasalukuyang estado sa buhay, mula pa lang sa simula, magkaiba tayo ng mundo. Umaasa ka pa ring makasama ako. Nakakahiya. Kami ni Yifan ay ikakasal na. Huwag mo na sana akong guluhin pa sa buhay ko. Kaya, nasaan na ang pangako natin? Iyon ay noon. Nagbabago ang tao. Ang taong wala ni isang kalakal na tulad mo ay hindi kayang ibigay sa akin ang buhay na gusto ko. Tanging si Yifan lang ang makakapagbigay sa akin ng kaligayahan. Ganon pala. Napakamayabang naman itong si Lu Chen, no? Nais pang agawin ang nobya ni Young Master Sheng. Oo nga, hindi niya tinitingnan ang sarili niyang katayuan. Imposibleng magustuhan siya ni Miss Shenya. Ano? Masakit bang iwanan ka ng babaeng mahal mo? Hindi ba? Pinapayuhan kita. Tigilan mo na yan. Si Tian, nasa puso mo pala ang pera, kapangyarihan at estado ay mas mahalaga kaysa sa tapat na damdamin.
Dapat na damdamin. Lu Chen, hindi ba masyado kang naibete? Ako, si Xie Tian, ang CEO ngayon ng Xie Corporation. At nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa Tianchen Pharmaceuticals. May milyon-milyong order na naghihintay para sa akin. Kung makikipagrelasyon ka sa akin ngayon, hindi ba dahil lang sa pera ko? Habang si Yifan ay ang tagapagmana ng Sheng Corporation. Tanging lalaking tulad niya ang nararapat na makasama ko habang buhay. Ibig mong sabihin, hindi ba ako nararapat para sa iyo? Oh, tama ka. Talagang hindi kanya nararapat. Ako lang ang pinakaangkop. Lu Chen, kung talagang mahal mo ako, dapat maintindihan mo ako, suportahan mo ako. Ngayon, ang pagpapahiya sa isa't isa, Jeskasa, ay walang mabuting maidudulot sa ating lahat. Habang hindi pa umaabot sa puntong hindi na maibabalik. Umalis ka na, pakiusap. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, ikaw at ang aming si Tian talagang hindi kayo tugma sa antas ng pamilya? Impossible. Isang hamak na waiter, umaasa pang makapasok at makisali sa mataas na lipunan, makikisingit sa mayayamang pamilya. Umalis ka na agad. Huwag mo nang kulitin ang ate ko. Sige na. Kung gusto mong manatili para makatikim ng alak sa kasal, malugod kitang tinatanggap. Ngunit kung patuloy ka pang magdadala ng gulo, huwag mo akong sisihin kung bigla akong magbago ng pakikitungo. Si Tian, alam mo ba ang lahat ng isinakripisyo ko para sa iyo sa mga taong ito? Narinig ko na. Sa loob ng 5 taon na ito, nagpatayo ka ng isang kumpanya para sa akin. Nantih ako. Ngunit nakakalungkot, ang ganitong maliit na kumpanya ay para sa akin. Walang tulong. Kaya pala. Ganito ang gusto mong paraan upang makasali sa pamilyang Xie. Ang kasunduan sa paglipat ng bahagi ng maliit na kumpanya na ito, isa lang kalokohan. Tama ka? Ito nga ay isang kalokohan. Xie Tian, sa mga taong ito, ako'y nabulag. Ang inyong pamilyang Xie, hinding-hindi makukuha ang mga bahaging ito. Si Tian, tiyak na pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. Sino ba talaga itong si Lu Chen? At naglakas loob ang kausapin ng dalaga ng pamilya? Xie? Sino bang nakakaalam? Tignan mo nga ang suot niya. Hindi naman mukhang anak ng mayaman. Pero sa totoo lang, ang bilis namang magbago ng isip ng dalaga ng pamilya Xie. Grabe naman iyan. Halika, ipagpatuloy natin ang ating piging. Ngayon, ang welcome home party ni Tian. Tayong lahat, magdiwang tayo ng husto. Tama-tama? Oo nga, huwag nating hayaang dahil lang sa kanya, sirain niya ang kasiyahan ng lahat. Tama. Lu Chen, uminom ka muna bago umalis. Aray, ang sakit ng binti ko. Naglakas loob kang sakta ng anak ko? Sasabihin ko sa iyo, hindi pa tayo tapos ng pamilya Sheng sa iyo. Lu Chen, kahit galit ka sa akin, hindi mo dapat saktan si Yifan. Hindi ko naman siya ginalaw. Sinasabi mong sinaktan ko siya. Tama na. Ano man ang relasyon ninyong dalawa noon, ayaw kong makialam at hindi ako pwedeng makialam. Ngayong naapektuhan ang anak ko, gusto kong agad mong harapin ang walang kwentang iyan. Lu Chen, kung matalino ka, umalis ka na. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Sinisiraan ninyo ako, tapos pinapaalis ninyo pa ako. Binibigyan. Bakita ng respeto. Kung may masamang nangyari sa bayaw ko ngayon, sisiguraduhin kong gumagapang kapalabas. Naglakas loob kang saktan mo ako? Tama na. Lu Chen, hindi ito ang lugar para maging bastos ka. At isa pa, kasalanan mo talaga ito. Kasalanan ko. Ito ang unang pagkakataon na inimbita tayo ni Chen para kumain. Tama. Kaya dapat tayong kumain at uminom ng masarap. Susundin ko po kayo. Ziga.
Isa ka lamang peste na hayop na gustong saktan ng lahat. Bakit may mukha ka pa para manatili dito? Kayong lahat. Magbabayad kayo sa ginawa ninyo ngayon. Magbabayad kayo. Ang isang tulad mong umaasa sa iba at naghahangad ng karangalan ay dapat turuan ng leksyon. Lumayas ka na dito ngayon din. Umalis ka, umalis ka, umalis ka, umalis ka, umalis ka, umalis ka, umalis ka. Tigil. Layuan mo ako. Ang Diyos akong si Luxing. Hindi ba yan si Lu Family Second Miss? Ang nangungunang profesor ng siyensya, si Lu Yue? Hindi ba yan ang kasalukuyang tagapangulo ng Lu Group? Ang panganay na miss ng Lu Family, si Lu Fei? Siya ang pinakamayamang tao sa Hai. Si Lu Zilin Hongshan. Tingnan lang natin kung sino talaga ang mga ngahas na abihin ng aming kapatid. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na saktan ang ama ni Lu Hongshan. Ito, ang mga taga-pamilya Lu. Anong ginagawa nila rito? Sino? Sino ang apo niya? Sino? Sino ang nakasakit sa iyo ng ganyan? Ate, Bunso, patawad, nahuli kami, at hinayaan ka naming abihin. Sino ang nang-api sa'yo? Kami ng mga ate mo ang magtuturo sa kaniya ng leksiyon? Sino siya? Bakit ganoon na lang ang turing ni Luxing sa kanya? At saka, ang panganay at pangalawang binibini ay ganoon din kabait sa kanya. O nga, Ano ba talaga ang relasyon nila? sabi ng pinakamayaman kanina, sino mang kumanti sa kaniyang apo? Baka, ang apo ng pinakamayaman. Si Lu Chen ba talaga? Imposible? Kung apo siya ng pinakamayaman, bakit siya magtatrabaho bilang tagahugas ng plato para kumita ng pangmatrikula? Tama ka. Siguro kilala lang niya ang pamilya Lu. Chen Chen, sila ba ang nang-api sa iyo? Aayusin sila ng panganay mong ate. Sasama rin ako. Inalaban ninyo ang apo ko. Ipapabayad ko sa inyo ang lahat ng ito. hayaan na lang, Lolo. Ganyan ka na nila inapi. Pero ipinagtatanggol mo pa rin sila? May sarili akong plano. Pero Alam kong para sa akin ang ginagawa ninyo. Pero ako mismo ang magdadala sa kanilang lahat sa impyerno. At pagsisisihan nila ang lahat ng ginawa nila ngayon. Hindi nga nagkamali, isa kang mabuting apo ko. May tapang at may paninindigan, suportado ka ni Lolo. Salamat, Lolo. Xiao Chen, gawin mo ang gusto mong gawin. Lagi kang susuportahan ng iyong mga ate. Ang pamilyang Lu ay hindi ganoon kadaling apihin. Kapatid, huwag kang mag-alala. Magpatuloy ka lang sa gusto mo. Nasa likod mo kami, ang pamilyang Lu. At ang lahat ng umapi sa iyo, walang makakatakas kahit isa. Umalis na tayo. Lolo, bakit po kayo nandito? Palabasin lahat ng tao sa loob. Mula ngayon, ang mga hotel na pag-aari ng Lu Group hindi tatanggap ng mga miyembro ng pamilyang Xie at pamilyang Sheng. Masusunod po. Sabi ko na, hindi siya apo ng pinakamayamang tao. Umalis lang siya nang nagtatago sa hiya. Tama. Pero bakit siya kasama ng mga Lu? Siguro nagkataon lang na pamilyar sila. Siya ay isa lang talagang nagpapapansing payaso. Matagal na dapat siyang umalis at lumayas. Mabuti na lang at hindi na nakipagsabayan si Lu Chen. Yifan, kumusta ka na? Wala lang. Hindi naman malala. Paumanhin. Ititigil na po ang operasyon ng hotel. Pakiusap, umalis na po kayong lahat. Ititigil ang operasyon? Bakit? Oo nga, nagbayad na kami ng buo. Sasabihin mo lang na itigil ang operasyon? Ang bayad at multa sa paglabag sa kontrata ay ibabalik sa inyong account. Palabasin sila. Sino ka para palayasin kami? Tingnan lang natin. Ganyan ba kayo magnegosyo? Anong ginagawa ninyo sa kwarto ko? Natatakot ang mga ate mo na baka inaapi ka. Kaya nagdesisyon kaming samahan ka na sa trabaho. Dahil sa wala kami palagi sa tabi mo, kaya ka nasaktan. Hindi ko naman kayo sinisisi. Nagtatrabaho ako sa sarili kong kumpanya, ito ang teritoryo ko, paanong may aapi sa akin? Bunso, makinig ka. Ako ang president ng Getian Chain Pharmaceutical. Kung malalaman ng mga empleyado na may 3 ate na kasama kong pumasok araw-araw, mukha akong bata na hindi pa nahihiwalay sa ina.
Kayo pa ang masasabihan na mga sister helper, nakakahiya yun, eh. Kung ganon, kami na lang tatlo ang magpapalit-palit sa kumpanya mo. Ay nako, mga mahal kong ate, huwag na kayong magulo. Ate tatlo, lalo ka na. Ikaw na isang international superstar, kung pupunta ka sa kumpanya namin, magtatrabaho pa ba ang mga empleyado namin? Sige, ganito na lang. Ngayon, ang pangalawa mong ate, ako ang sasama sa iyo. Hindi. Ate dalawa, huwag ka na ring mag-ingay. May importante akong kontrata na kailangang pirmahan. Aalis na ako. Bunso. Unso. Magandang umaga, Manager Lou. Nandito na ang mga tao mula sa pangkatwang. Gusto niyo po bang sumama sa akin pataas? Mauna ka na. Kausapin mo si Manager Wang tungkol sa mga tuntunin ng kooperasyon. Mayroon akong kailangang gawin. Pupunta muna ako sa opisina ng pagpoproseso. Ziga. Pero, matagal na po kayong hindi pumapasok sa kumpanya. Ang mga tao sa kumpanyang ito, hindi na po kayo kilala. Ayos lang, mauna ka na. Susunod ako mamaya. Ziga. Ito ang Tianchen Pharmaceutical. Ito ang pinakamahusay na kumpanya ng biopharmaceutical sa bansa. At ako, si Exia Tian. Malapit nang maging Chief Executive Officer dito. Ang Tianchen Pharmaceutical nag-ayos ng inaugurasyon para sa iyo. Siguradong magiging napaka-enggrande. Mamaya, ipakita mo ang iyong sarili sa harap ng mga empleyado magtatag ng imahe ng isang mabuting pinuno. Hoy, ikaw ang sinasabi ko, tumigil ka. Lucien, bakit ka nandito? Talagang hindi ka na umaalis sa aming buhay. Lucien, may mukha ka pa talagang sumunod sa amin dito? Tingin ko, baka may nararamdaman ka pa rin kay Tian, ano? Talagang wala kang hiya. Ito ay pampublikong lugar? Hindi ito ang bahay ninyo? Bakit hindi ako pwedeng maging dito? Bakit hindi? Dahil si Tian namin malapit nang maging Chief Executive Officer ng Tianchen Pharmaceutical. Simula ngayon, ang Tianchen Pharmaceutical, lahat ng ito ay si Tian na ang magdedesisyon. Bakit mo iniisip na siya ang magiging Chief Executive Officer ng Tianchen Pharmaceutical? Ang chairman ng Tianchen Group mismo ang nag-imbita sa amin dito at lubos niyang pinahahalagahan si Tian. Hindi ko alintana kung nagkukunwari ka man na nagkataon lang o talagang nagtatrabaho ka rito. Lucien, sinasabi ko sa'yo, ang Tian na ito ay para lamang sa mga phoenix na may gintong sanga pumipirmi. At ikaw ay isang langgam lamang na gumagala sa ilalim ng puno. Anumang masamang balak ay tigilan mo na. Mag-ingat ka, baka ipatapon kita at tuluyang maglaho sa Haishi. Tama na, huwag mo na siyang kausapin. Baka maantala pa ang oras ng iyong pagupo. Kayo ba? Ikaw ang darating sa kumpanya natin para maging Chief Executive Officer, CEO Shi. Nabalitaan ko na lubos siyang pinahahalagahan ng chairman. Kaya kailangan ko siyang suyuin ng husto. Wow, siya na siguro ang bagong Chief Executive Officer, ano? Sabi nila, siya raw ang mismong pinili ng chairman. Balita ko, siya ang Chief Researcher ng German Biological Laboratory. Talagang may ganda at may talino. Maliban sa chairman, simula ngayon, siya sa kumpanya natin ay nasa ilalim lang ng isa at nasa ibabaw ng libo-libo. CEO Ziye, ako po ang manager ng RD Department Group 5. Mula ngayon, pwede mo akong tawaging Xiaoli lang. CEO Xie, ako si Xiaohu. Xiaoshu? Xiaojang. CEO Xie, nabalitaan ko. Ikaw daw ang mismong pinili ng chairman. Kaya siguradong gustong-gusto ka ng chairman, di ba? Pwede mo bang turuan kami para maging paborito rin kami ng chairman? Oo nga. Oo nga. Hindi ko rin alam kung anong nakita sa akin ng chairman. Hindi pa nga kami nagkikita ng chairman. Gusto ako ng chairman syempre dahil sa galing ko. Kita mo na, si Cheo Xie talaga si Cheo Xie. Pinatunayan niya sa pamamagitan ng kakayahan niya. Pinirmahan na ba ng chairman ang appointment letter? Napaka-atrasado mo para maging CEO Xie. Pinirmahan na ba ng chairman ang appointment letter? Ganyan ka ba ka-atrasado maging siginang Xie? Sino yan? Unga, sino ka ba? May karapatan ka bang magsalita? Lucien, hindi ka pa ba titigil? Bakit ka sumunod hanggang dito? Lucien, hindi ito ang lugar kung saan maaari ka nalang manggulo. Tapos na ang lahat ng proseso, sobrang gusto ng chairman, siginang Xie. Hindi ba niya pipirmahan ito para sa kanya? Sino ka ba para magsabi ang mga kalokohan dito?
Tao ba siya ng kumpanya ninyo? Hindi ko kilala. Halos 6 na buwan na ako rito sa kumpanya, mahigit kalahating taon na, at halos lahat ng empleyado dito sa kumpanya ay kilala ko. Itong taong ito, hindi ko talaga siya nakita kahit minsan. Kilala mo ba? Hindi ko kilala. Siguro bagong empleyado lang? Nitong mga nakaraang taon, dahil sa may ginagawa ako, hindi ako madalas sa kumpanya kaya normal lang na hindi ninyo ako kilala. Normal lang iyon. Ako ang chairman ng Tianchen Pharmaceutical, si Lu Chen. Lu Chen, kahit ganyang kababaw na kasinungalingan, kaya mo pa rin gawin. 5 taon tayong hindi nagkita, at ang pagbabago sa iyo ay napakalaki talaga. Mas malala pa rin ang pag-uugali mo. Kaysa noon, Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Siya ang dating nobyo ng anak ko, at dahil ayaw niyang makipaghiwalay, kaya siya sumunod dito, nang gugulo, para lang gumawa ng eksena. Alam mo, Lucien, bakit mo ba laging sinusundan si Tianqian kung saan siya pumunta? Talagang wala kang hiya. Hoy bata, sasabihin ko sa iyo, kami ni Tianqian ay engaged na. Huwag ka nang maging kabit na walang kahihiyan. Sino ang kabit? Alam mo sa sarili mo. Ang Tianchen Pharma, ako mismo ang nagtatag niyan. Ang inyong mga imbitasyon ay galing din sa akin. Pero ngayon, nagsisisi ako. Babawiin ko ang appointment letter. Shetian, wala kang karapatan maging CEO ng Tianchen Pharma. Ang Tianchen Pharma ay hindi rin kayo tinatanggap. Lumabas kayo. Teka Lu Chen, may sakit ka ba sa pag-iisip? O kaya naman hindi ka pa talaga gising at nagde-daydream ka lang? Sinasabi mong ikaw ang chairman ng Tianchen Pharma, pero sino sa mga empleyado rito ang nakakakilala sa iyo? Wala kang kilala. Oh, tama. Ikaw, pati ang panggastos mo sa kolehiyo, ay kinita mo lang sa pagliligpit ng plato. Makakapagtatag ka ba ng kasing ganda ng Tianqian Group? May kakayahan ka ba niyan? Tian, huwag mo na siyang patulan. Lu Chen, kung matino ka, umalis ka na ngayon din. Huwag mo akong pilitin na tawagin ng security. Ito ang teritoryo ko. Kayo ang dapat umalis. Ngayon din, ipapaalis ko na kayo. Tama na. Huwag ka nang magpanggap dyan. Sinasabi mong ikaw ang chairman ng kumpanya namin, Eddie, paano mo patutunayan ang sarili mo? May litrato ako ni Mr. Lu dito. Talaga bang? Talagang walang takot ka, naglakas loob kang magpanggap na aming si Luzong. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan nang mabuti si Luzong ganito ang hitsura niya. Paanong magiging ikaw, isang bagong graduate na walang karanasan ang magpapanggap? Ito talaga ay hindi mukhang siya. Ang chairman ng Tianqian Group ay halatang may tindig at marangal. Hindi ka man lang nagsalamin. Ikaw na isang hamak na probinsyano, naglakas loob ding magpanggap, paano mo patutunayan ang sarili mo? Nakakatawa talaga itong binata. Naglakas loob siyang magpanggap na chairman namin. Talagang sobrang lakas ng loob niya. Napakalaki ng mukha mo. Naglakas loob ka pang paalisin si Shezong namin. Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis. Tama. Naku po, ito ay dahil ipinilit ni Bai Mimishu na mukha akong masyadong bata, masyadong isip bata ang pananamit, at madaling lokohin ng mga kasosyo, kaya sinadya niyang ipinakita akong matanda. Ang Tianqian Yaoye ay itinatag ko mismo, hindi ko kailangan patunayan ang anuman. Subalit, dahil sa inyong pagpupumilit, maaari ko kayong ipakilala sa isang tao. Mapapatunayan niya ang aking pagkakakilanlan. Hello, si Jiang Menghili ba ng Finance Department ito? Pumunta ka sa office lobby ngayon. Mayroon akong kailangan na ayusin. Siya nga kaya talaga ang chairman. Nagawa niyang tawagin ang manager ng Finance Department ng direkta. Siya ba talaga ang chairman? Kaya niyang tawagan agad ang manager ng Finance Department. Kahit tawagin mo pa ang manager ng finance department, ano naman, malay mo iyon ay inihanda mo na ng maaga at pinagsasabihan mo lang ang sarili mo. Mr. Lu, ipinatawag niyo po ako. Manager Zhang, ito si Supervisor Lee. Mukhang may pagdududa siya sa aking pagkatao. Sabihin ninyo sa kanya kung sino ako. Supervisor Lee, siya nga talaga ang ating chairman, si Lu Chen, si Mr. Lu. Hindi lang siya ang nagtatag ng kumpanyang ito, siya rin ang pinuno nating lahat. Ano? Paano nangyari iyan? Narinig mo na ba ngayon? Alam mo na kung sino ako? Kailangan ko pa bang patunayan ang aking pagkatao? Diyos ko, siya talaga ang chairman. Hindi namin siya nakilala. Imposible, talagang imposible. Niloloko niya lang tayo. Tama, naglalaro ka lang ng panloloko. Tian, huwag na huwag kang maniniwala sa kanya. Lu Chen, kahit magpanggap ka pa na chairman, mag-isip ka naman ng mas magandang dahilan. Paano ka magiging siya? Hindi ko kailangang magpanggap bilang sino man. Ito talaga ang kumpanya ko. Kayo naman,
Pumasok kayo rito nang walang pahintulot, sumalakay kayo, at gusto nyo pang kunin ang posisyon ko. Ang ginagawa nyo ay lumalabag na sa batas. Tama ang sinabi ni Mr. Lu. Kayo, umalis na kayo agad sa kumpanya. Kung hindi, gagamit kami ng legal na pamamaraan para protektahan ang legal na karapatan ng kumpanya. Tama ang sinabi ni Boss Lu, mga Ginoo, ginang, umalis na agad kayo sa kumpanya. Kung hindi, gagamit kami ng legal na paraan para ipagtanggol ang legal na karapatan ng kumpanya. Huwag ninyo siyang pakinggan. Imposibleng maging chairman siya. Nagpapanggap lang siya. Kami mismo ang inimbitahan ng chairman. Tatanungin kita. Nakita mo na ba siya ni personal? Sa totoo lang, nakita ko lang talaga ang chairman sa video conference. Pero kahawig niya ito, maliban lang sa mas. Matanda itong tingnan. Lu Chen, naglakas loob ka talagang magpanggap na chairman ng Tianchen Pharmaceutical? Gusto mo na bang magpatiwakal? Mukhang isa ka lang walang kwentang tao. Sinasadya mo bang nanggugulo rito? Lu Chen, sinira mo ang welcome back party ko kahapon. Ngayon sisirain mo naman ang induction ceremony ko. Ayoko na talagang makita ka. Palabasin niyo agad ang hamak na taong iyan. Boss Xie, siya ang pinili ng chairman na Chief Executive Officer at pumirma pa siya sa pamilya Xie ng isang order na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ito ay ang magandang pagkakataon ko para makipagkaibigan sa pamilya Xie. Kayong dalawa, palabasin ninyo siya. Sandali lang. Ikaw, kayong dalawa, palayasin ninyo. Kalihimbay, nasa lobby ako. Bumaba ka kaagad ngayon din. Ano? Kalihimbay? Kilala niya si Kalihimbay? Naglalaro ka pa rin hanggang ngayon? At dinamay mo pa si Kalihimbay para lang makalusot? Hoy, binata, umalis ka na ngayon din. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buo. Kalihimbay. Sino si Kalihimbay? Si Kalihimbay ay ang personal na kalihim ng chairman. Nang sinimulan ng chairman ang negosyo, nasa tabi na siya ng chairman at lubos na pinagkakatiwalaan nito. Masasabi kong sa Tianchen Pharmaceutical ngayon, siya ay kalahati ng tagapamahala. Ang posisyon niya ay pangalawa lamang sa chairman. Huwag kayong magpabudol kay Lu Chen. Imposibleng kilala niya si Kalihimbay. Bukod pa rito, kahit narito si Kalihimbay, tiyak na walang awang palalayasin ang impostor na ito. Talaga? Ngayon, bilang Chief Executive Officer ng Tianchen Pharmaceutical, iniuutos ko, palayasin ninyo itong inutil na ito. Bakit kayo nakatunganga pa? Ayaw ninyo bang magtrabaho? Kumilos na kayo. Ano pang tinutunganga mo? Ayaw mo na bang gumawa? Hindi ka pa rin kikilos? Bitawan nyo na ako, talagang sumusobra na kayo. Lu Chen, hindi ka dapat nandito? Umalis ka na. Huwag kang mag-alala, si Tianchen ay hindi ka papansinin. Tama na. Huwag mo na siyang kausapin. Palabasin mo na siya kaagad. Nakakainis talaga. Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Binalan ko kayo. Pagsisisihan niyo ito. Tigilan niyo yan. Anong ginagawa niyo? Kalihimbay, itong taong ito, nagpapanggap bilang chairman ng board at ginugulo pa ang kaayusan ng kumpanya. Kaya naman, itatapon natin siya palabas. Nagpapanggap na chairman na board. Sa harap pa ng napakaraming empleyado, sinabi niyang siya ang chairman ng board. Talagang sobrang walang hiya. Buti na lang at si Ginoong Xie ay agad na nabunyag ang pagpapanggap niya. Kaya naman, natuklasan natin ang totoong pagkatao niya. Salamat kay Ginong Xie. Tama. Magandang araw, Kalihimbay. Ako ang Chief Executive Officer na dumating ngayon, si Xie Tian. Ikaw ba ang nagsabi kanina na palayasin siya? Tama. Ako bilang Chief Executive Officer ng Tianchen Pharmaceutical, gusto kong paalisin ang isang impostor na nagpapanggap na chairman. Wala namang problema, di ba? Tian. Naglakas loob kang saktan ako. Sinasaktan kita? Sino ang nagbigay sa iyo ng tabang para palayasin siya? Ako ang Chief Executive Officer ng Tianchen Pharmaceutical. Dito, maliban sa chairman, ako ang pinakamataas. Ikaw ang pinakamataas. Hindi ka man lang kumuha ng salamin at tingnan ng maayos kung karapat-dapat ka ba. Kung hindi ako karapat-dapat, ikaw ba ang karapat-dapat? Sinasabi ko sa iyo, malapit na akong maging Chief Executive Officer dito at malapit nang pumirma ang pamilya Xie sa isang order na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ngayon, sisante ka na.
umalis ka na agad. Ang walang kaalam-alam ay tulad mo, tangang babae. Patawad, Ginoong Lu, huli na kami. Magandang araw, Ginoong Lu. Ano? Si Mr. Lu? Siya talaga ang chairman ng kumpanya natin? Hindi siya. Paanong magiging chairman yan? Imposible. Hindi yan mangyayari. Ano bang biro yan? Hindi ba't isang maliit na kumpanya lang ang hawak niya? Paanong magiging chairman siya ng Tianchen Pharmaceuticals? Tama. May pagkakamali lang siguro. Tiyak na hindi siya yon. Tinawag siyang Mr. Lu ni Secretary Bai ako kanina. Sinubukan ko siyang paalisin. Salamat at pinigilan mo ako. Kung hindi ay makakabangga ako si Mr. Lu. Kapag nagkasala ako kay Mr. Lu, para na rin akong hinatulan ng kamatayan. Anong kaibahan pa? Lagot ako, anong gagawin ko? Ikaw talaga si Mr. Lu? Siya na tagahugas lang ng plato. Paano nga ba siyang maging chairman ng Tianchen Group? Hindi ako naniniwala. Secretary Bai, siya ba talaga ang chairman ng Tianchen Pharmaceuticals natin? Kaya't kinukwestiyon mo ako? Wag po. Maraming inaasikaso si Mr. Lu, kaya bihira siyang makita rito sa kumpanya nitong nakaraang 2 taon. Ngunit, siya talaga ang chairman ng Tianchen Pharmaceuticals natin. Sina, pwede ka nang kumuha ng sahod mo. Mr. Lu, nakikiusap ako sa iyo, Mr. Lu. Daling niyo na? Mr. Lu, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, Mr. Lu. Lu Chen, ikaw ba talaga ang chairman ng Tianchen Pharmaceutical? Ano? Ngayon mo lang ba natanggap ang katotohanan? Paano nangyari yan? Isa ka lang hamak na waiter na walang kapangyarihan o koneksyon? Paanong nakapagtatag ka ng Tianchen Pharmaceutical sa loob lang ng 5 taon? Imposible talagang maisakatuparan ang ganyang kalaking tagumpay. Hindi ba't kitang-kita naman ang katotohanan? Bakit? Bakit sa dinami-rami sa iyo pa ang kumpanya? Mayroon ba talagang ganito kasaktong pagkakataon sa mundo? Wala talagang ganoong kasaktong pagkakataon sa mundo. Dahil ang pangalan ng Tianchen Pharmaceutical ay hango sa isang salita mula sa aking pangalan at isang salita mula sa pangalan ni Xie Tian. Si Xie Tian ay nasa propesyon ng biomedical science, kaya itinatag ko ang kumpanyang ito 5 taon na ang nakalipas. Kaya, itinatag mo ang kumpanyang ito para sa akin? Malaki ang agwat ng ating katayuan sa buhay, kaya sa loob ng 5 taon na ito, pinilit kong gawing pinakamalakas sa buong bansa ang Tianchen Pharmaceutical. Ang layunin ay ibigay ito sa iyo pagbalik mo matapos mag-aral para pumayag ang iyong pamilya na maging magkasama tayo. Hindi ko talaga inakala na ang aking sinseridad ay mapupunta lang sa wala. Xie Tian, labis mo akong binigo. Ibibigay mo sa akin? Ibig sabihin nito, balak mong ibigay sa akin ang Tianchen Pharmaceutical? Ang Tianchen Pharmaceutical ay original na akin. Pero, masaya ako na hindi mo ito kinuha. Hindi ba't sinabi mo na hinahamak mo ang maliit na kumpanyang ito? Hindi po, hindi iyan totoo. Ibig bang sabihin, ang kasulatan ng paglilipat ng shares noong araw na iyon ay... Ngayon mo lang naalala, hindi ba't sinabi ng tatay mo na ang kasunduan sa paglilipat ng shares ay isang biro? Ako. Sinabi ko na. Talagang pagsisisihan ninyo ito. Si Tian, sa loob ng mga taong ito, isa akong tanga. Ang pamilya Xie ay hindi kailanman makukuha ang mga shares na ito. Tiyak na pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. Lu Chen, talagang hindi ko inasahan na ang transfer document ng shares ay sa Tianchen Pharmaceutical. Hindi ko alam iyon. Mukhang, ngayon ay alam mo nang magsisi. Medyo nagsisisi nga ako. At hindi ko alam na ginawa mo ang lahat ng ito para sa akin. Kung hindi, hindi ko talaga. Xie Tian. Lu Chen, bigyan mo ako ulit ng isang pagkakataon. Nagtapos ako sa German Biological Laboratory. Walang sinuman sa bansa ang may katulad kong kwalifikasyon. Sa tingin mo ba posible iyan? Magsisi ka ngayon, huli na. Sana masaya ka. Sino ang nagsabi sa iyong ipagkanulo ang katapatan ni Boss Lu? Lu Chen, nasabi ko na sa lahat, napapasok ako sa Tianchen Group ngayon para maging Chief Executive Officer ninyo. Alam na iyan ng aking mga kamag-anak at kaibigan. Hindi mo maaaring sirain ang aking kinabukasan. Isaalang-alang mo na lang ang nakaraan naming 8 taon ng pag-ibig. Ikaw. Huwag kang magkamali. Hindi ako ang sumira sa kinabukasan mo. Ikaw mismo ang sumira sa sarili mong kinabukasan. Xie Tian, ang lahat ng ito ay kasalanan mo.
Bakit? Bakit nangyari ito? Ang Tianchen Pharmaceutical ay atin na sana. Bakit naging ganito? Iniisip ni Mr. Lu na ibigay ang Tianchen Pharmaceutical sa walang kuwentang babaeng ito. Hindi talaga kapani-paniwala. Ngayon, parang pinaghahabol lang ng hangin? Wala na siyang nakuha, tama? Tunay na karapat-dapat lang iyan sa kanya. Ilang milyong piso ang nawala sa kanya ngayon. Lu Chen, bigyan mo ako ulit ng isang pagkakataon. Dahil sa 8 taon nating pinagsamahan, pangako ko. Talagang pahahalagahan ko ang pagkakataong ito at hindi kita bibiguin. Tama na. Ayoko nang makipag-usap sa iyo kahit isang salita. Ikaw na taksil at walang utang na loob. Kapag naiisip kong nakasama kita noon, nasusuka ako. Xie Tian, lumayas ka rito. Sa buong buhay kong ito, ayoko nang makita ka pa. Tian, huwag mo siyang pakiusapan. Ang pinsan ko ay ang CEO ng Wang Group. Pupuntahan ko siya at makakakuha pa rin ako sa iyo ng magandang trabaho. Huwag kang mag-alala tungkol diyan. Nandito ako, hindi kita hahayaang magdusa. Lu Chen, ako. Guardia, palayasin ninyo sila. Huwag ninyong hayaang dumihan nila ang paningin ko. Lu Chen! Tumigil kayong lahat. Pinsan, Ano ba talaga ang nangyayari? siya niya ko. Siya, ininsulto niya ako. Sino siya? Ang ginoong ito ay si Wang Tianyi, ang anak ng chairman ng Wang Pharmaceutical. Hindi ko akalain. Itong si Wang Tianyi pala ang pinsan ni Sheng Yifan. Pero hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay, susundin ba niya ang payo ni Chairman Wang at makikipagtulungan sa atin? Itong si Mr. Wang ay kararating lang galing sa ibang bansa, kaya ang kanyang pag-iisip at ang kanyang pananaw ay masyadong kanluranin at ang kanyang pananalita at pagkilos ay napaka-agresibo. Sa simula, si Chairman Wang ay handang makipagtulungan sa atin, ngunit itong si Mr. Wang ay tila hindi pumapayag. Hindi talaga natin kailangang mag-alala tungkol diyan. Ang kakayahan ng aming Tianchen Pharmaceutical ay walang makakatalo at saka siguradong makukuha ko ang patent ng Lingsheng Laboratory. Pasensya na. Ang Wang Pharmaceutical ay tumatangging makipagtulungan sa inyong Tianchen Pharmaceutical. Mr. Wang, gusto kong magtanong, bakit ayaw mong makipagtulungan sa amin? Ano ang dahilan? Ininsulto mo ang pinsan ko at ang nobya niya, kaya syempre, ayaw kong makipagtulungan sa iyo. Mr. Wang, sa tingin ko ikaw ay matalino. Ang Wang Pharmaceutical ay mayaman sa karanasan sa klinikal at ang aming Tianchen Pharmaceutical ay may mas mahusay na kagamitan. Ang ating kooperasyon ay magiging pagsasanib lakas ng 2 malalaking kumpanya. Ang patent ng Lingsheng Laboratory, ito ay kailangan nating makuha. Kayo, makukuha ninyo lang ang patent ng Lingsheng Laboratory kung makakasabay kayo sa Wang Pharmaceutical. Kung wala ang Wang Pharmaceutical, ano pa ang halaga ng inyong Tianchen Pharmaceutical? Ano ba kayo? Itong Tianchen Pharma? Ginoong Wang, sa tingin ko bago ka dumating, nasabi na sa iyo ni Chairman Wang ang tungkol sa Tianchen Pharma at ang aming mga tagumpay at katayuan sa industriya. Ginoong Wang, huwag ka sanang magbigay ng hindi makatwirang conclusion. Bago ako dumating, palagi akong sinasabihan ng aking ama kung gaano ka kahusay. Ngayon nakita na kita, wala naman pala akong inaasahan. Sasabihin ko sa iyo, may sarili akong paghuhusga. Tigilan mo na ang pangangaral dito. Ginoong Wang, ang pakikipagtulungan na ito ay personal na iminungkahi ni Chairman Wang. Sana Ginoong Wang ay isantabi ang iyong pagkiling sa akin at pag-aralan mong mabuti ang proyektong ito. Tiyak na makikinabang tayong dalawa sa kooperasyon. Huwag mo akong dayain gamit ang aking ama. Sasabihin ko sa iyo, ako ang namumuno sa Wang's Pharmaceutical. Ako ang nagpapasya. Kung sino ang gusto kong makasama sa negosyo, siya lang ang makakasama ko. Ako ang nakatutok sa proyektong ito. Alam kong malinaw kung gaano karaming pagsisikap ang ibinigay ni Chairman Wang dito. Kailangan mo talagang mag-isip-isip. Ziga. Kaya sasabihin ko sa inyo, ang Wang's Pharmaceutical ay gusto ng malaking kita, malaking balik ng puhunan, ngunit kayong Tianchen Pharma, gusto ninyong makipagkumpetensya sa mababang presyo. Natural na ayaw namin iyon. Hindi ko inakala na iyan ang iniisip ni Ginoong Wang. Para mas maraming ordinaryong tao ang makagamit ng gene therapy injection at mas maraming pasyente ang maligtas. Hindi ba ito mas maganda? Ako ay negosyante, hindi isang santo. Alam mo ba na ang isang injection ng gene therapy sa US ay nabebenta ng milyon-milyon o kahit 10 milyong piso? Kaya natural lang na gusto ko itong ibalik sa bansa at kopyahin ang malaking kita. Ang galing mo namang pinsan. Ang paraan ng pagpapagamot sa mayayaman lang, tulad ng sa US, sa ating Haicheng, ay hindi sinusuportahan. Ako ay nagtapos ng PhD sa finance mula sa Ivy League sa US at may minor sa Master of Pharmaceutical Sciences. Ikaw naman?
Ikaw ay nagtapos lang sa isang walang kuwentang universidad. Paano mo ako matatapatan? Nakakatuwa. Akala ng ilang tao dahil nagtayo sila ng maliit na kumpanya, ay puwede na nilang apakan ng lahat, isa ka talagang payaso? Mukhang tiyak nang hindi makikipagtulungan sa amin ang Mr. Wang ng Tianchen Enterprise Pharmaceuticals. Pero ang desisyon mo, alam ba yang ni Chairman Wang? Sasabihin ko ulit sa iyo, ako ang masusunod sa aking kumpanya. Huwag mo akong kausapin ng walang kabuluhan dito. Ang pagdevelop ng biomedicine ay nangangailangan ng maraming pondo. Malaki ang time cost at mababa ang return rate. Minsan, kahit dekada na ang ginugol sa pagdevelop, wala pa rin kita. Napakahirap naming nakapag-develop ng isang epektibong injection, kaya syempre, dapat kaming kumita rito. Walang problema sa pagkita. Pero, dapat mayroon tayong konsensiya. Sa ngayon, ang gene injections para sa cancer at genetic diseases ay napakamahal. Hindi kayang bayaran ng mga ordinaryong pasyente ang gastos sa paggamot. Ang dapat nating gawin ay babaan ang presyo ng gene therapy injections para makinabang ang mas maraming ordinaryong tao, hindi para lang kumita, at mawalan na ng konsensiya. Lu Chen, talagang nagpapakabanal ka. Alam mo ba, isang shot ng gene therapy agent, kung ganoon kadali lang itong ma-develop, hindi sana maraming laboratorio ang nalugi. Tama. Bukod pa riyan, sa kakayahan mo, hindi ka karapat-dapat para sa pinsan ko. Kung nakipagtulungan siya sa kumpanya ninyo, hindi ba siya malulugi ng todo? Wala akong oras makipagtalo sa inyo, tara na. Ginoong Wang, dahil kay Chairman Wang, may huli akong sasabihin sa iyo. Kung hindi ka makikipagtulungan sa aming Tianchen Pharmaceutical, ang patent ng Lingsheng Laboratory, siguradong hindi mo makukuha. Sino ka para bantayin ako? Sasabihin ko ulit sa iyo. Hindi lang ako hindi makikipagtulungan sa inyong Tianchen Pharmaceutical, itatapon ko pa kayo palabas ng industriya ng biopharmacy. Umalis ka na. Lu Chen, malapit na. Ang inyong Tianchen Pharmaceutical ay wala ng halaga. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo na siyang kausapin. Bukas malalaman mo kung gaano kasama ang magiging katapusan mo. Tara na. Ginoong Wang, kung aalis ka, sa pintuan na ito ngayon, huwag mo nang asahan na makikipagtulungan ka sa aming Tianchen Pharmaceutical. CEO Lu, anong gagawin natin? Mayroon pang Lee Pharmaceutical na may malawak na clinical experience sa bansa. Tulungan mo akong kontakin si Chairman Lee. Sige. Kuya, si Lu Chen, ang walang kuwentang iyon, naglakas loob siyang sabing magsisisi ka. Nakakatawa talaga. Magsisisi? Ano siya para magsabi niyan? Sa tingin ko, siya ang magsisisi. Tingnan mo kung gaano kami kamiserable ni Tianchen dahil sa kanya. Tiyak na magiging katatawanan kami sa industriyang ito pagkatapos nito. Kaya tulungan mo kami. Kuya, magkapamilya tayo. Hindi mo kami maaaring hayaan na lang sa ganito Tianyi, si Tianchen, siya ang Chief Medical Officer ng German Biochemical Laboratory. Huwag nang isipin. Ang kakayahan niya, tiyak na makakatulong sa iyo. Oo nga kuya, napakagaling ni Tianchen. Sa hinaharap, tayong dalawa, kailangan pa rin nating umasa sa iyo kuya para magabayan. Huwag na huwag kang mag-alala. Bukas sa investment fair ng Lingsheng Laboratory, ipapakita ko sa lahat kung gaano kasama at kapalsipikado si Lu Chen at kung gaano siya kaplastic. Gusto kong ipaalam sa kanya na wala silang saysay ang Tianchen Enterprise. Mr. Wang. Hey, bakit ka nandito? Tianyi, ang pakikipagtulungan mo sa Tianchen Pharmaceuticals, paano na iyon? Huwag na huwag kang mag-alala, Tay. Alam ko ang ginagawa ko. Tatay, huwag po kayong mag-alala. Alam ko ang aking ginagawa. Itong pakikipagtulungan natin sa Tianchen Pharma, kailangan mong hawakan ito ng mahigpit. Huwag na huwag mong hayaang maagaw ng iba. Dahil para sa atin, ito ay isang napakagandang pagkakataon. Anong klaseng walang kwentang kooperasyon yan? Hindi ko talaga alam kung anong gayuma ang ipinainom sa iyo ng Lu na iyon. Bakit ba nagkaroon ako ng anak na kasing tanga mo? Anong pinagsasabi mo diyan? Kailangan mong mas makipag-ugnayan kay Lu Chen. Malakas ang kanyang kakayahan at malawak ang karanasan niya. Kailangan mong matuto sa kanya. Hay, tama na, tama na, tama na. Araw-araw mo siyang pinupuri, nagkabingi-bingihan na ako sa pakikinig. Pero Tay, bakit anak ng iba ang araw-araw mong pinupuri? Ako, ang anak mo, mahusay din naman. Ang edukasyon ko, ilang ulit na mas mataas kaysa sa kanya. Graduate lang siya sa isang Wild Chicken University. Pinapahintulutan mo ba talaga akong matuto sa kanya? Ano bang meron siya para makipagkumpetensya sa akin? Talaga namang. Tama po si Kuya Tito. Graduate lang siya sa isang Wild Chicken University. Ano ang maituturo niya kay Kuya? Anong pinagsasabi ninyong dalawa? Kapag hindi nakinig sa mga matatanda, darating ang kapahamakan. Xiao Chen, bukas na ang party mo sa kaarawan. Mayroon ka pa bang hindi natutupad na wish? O may bagay ka bang gustong makuha? Hindi na. Kayong tatlong ate ay sobra-sobra na ang tulong sa akin. Di naman sobra yan.
Tuwing kaarawan mo, binibigyan ka namin ng regalo. Lagi mong tinatanggihan. Parang nagmumukha kaming tatlong ate na walang saysay. Sige, kaya ngayon susunod ako sa inyo. Ayos, ganyan ang gusto ko. Ako at si Big Sis ay naghandang mabuti ng regalo para sa kaarawan mo na ibibigay namin bukas sa Investment Summit ng Lingsheng Laboratory para sa'yo. Ngayon, hindi ka pwedeng tumanggi. Narinig mo ba? Sige, hindi talaga ako tatanggi. Tutal, sa pagkakataong ito, pinapagawa ko sa ate ko sa Lingsheng Laboratory ang pag-aaral ng isang gene therapy injection kung hindi ko patanggapin ang regalo ninyo. Baka sabihin ninyong kinakampihan ko ang iba. Buti alam mo yan. Oo nga pala, Xiao Chen, para sa summit bukas. Naayos ko na lahat ayon sa mga habilin mo. Tingin mo ba may kailangan pa akong gawin? Hindi na ate, kumpiyansa ako sa'yo. Bihira akong pakiusapan ni Xiao Chen, kaya sobrang bihira ang ganitong tsansa, kaya sisiguraduhin kong plansado ang lahat. Ayokong mabigo si Xiao Chen ko. Graba ka naman kung makapagyabang. Ito ang listahan ng mga makikipagtulungan bukas. Tingnan mo, mayroon pa bang kailangang idagdag o bawasan? Tanggalin mo ang Wang Pharmaceutical Company. Sige po, susundin ko po kayo. Ang teknolohiyang pangmedisina sa loob ng bansa ay mas nahuhuli kaysa sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng summit na ito, maaari nating pag-isahin ang iba't ibang kumpanya upang magtulungan sa mga kalakasan at kahinaan at sama-samang umunlad at magpatuloy. Sa loob ng hindi hihigit sa 3 taon, maaabutan na ng teknolohiyang pangmedisina sa loob ng bansa ang antas ng ibang bansa. Sa panahong iyon, hindi na natin kailangang umasa pa sa ibang bansa. Talagang lumaki na si Xiao Chen at lalo siyang nagiging maaasahan. Magandang araw po. Kami ang kumakatawan sa Tianchen Pharmaceutical Company para dumalo sa Investment Promotion Summit ngayon. Kami, bilang kinatawan ng Wang Pharmaceutical Company, ay pipigilan kayong makapasok. Ang summit na ito ngayon ay hindi talaga tinatanggap ang Tianchen Pharmaceutical Company. Ano ang ibig sabihin ninyo? Isa kaming mahalagang bisita. Anong ibig sabihin nito, mahalaga kaming bisita? Pasensya na po, pero hindi na ngayon. Isa pa, wala na ring silbi kung nandito kayo. Dahil ang Wang's Pharmacy at Lee's Pharmacy ay magkasamang nangunguna upang bumuo ng High City Pharmaceutical Alliance. Mag-apply kami ng patent sa Lingsheng Laboratory para magkatuwang na umunlad. Ibig sabihin, ang buong industriya ng biomedical sa High City ngayon ay nagbukod na sa Tianchen ninyo. Kung marunong ka pang makiramdam, umalis ka na riyan. Alam mo ba kung sino ang nag-organisa ng summit ngayon? Siyempre alam namin. Ang summit na ito ay magkasamang inorganisa ng Lu Group at ng pinuno ng Lingsheng Laboratory. Baka naman, sasabihin mong ikaw ang nag-organisa? Kahit sino pa ang nag-organisa, wala na kayong kinalaman diyan. Umalis na kayo. Inanyayahan kaming Lingsheng Laboratory, wala kayong karapatang pigilan kaming pumasok. Umalis diyan. Magsisimula na ang summit. Kung mapapatagal ito, kaya nyo bang panagutan? Magsisimula na ang summit. Kung maantala tayo, kaya nyo bang panagutan yan? Hindi mo pa ba naiintindihan? Ang aming responsibilidad ay pigilan kayong gumawa ng gulo. At saka, ang summit ngayon, wala kayong kinalaman diyan. Umalis na kayo. Hilahin palabas ang dalawang iyan. Tigilan mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para galawin ang mga tao ko? Sino ba ang nagbigay pahintulot sa iyo na pumasok? Siyempre, ang mga tao ng laboratorio ng Lingsheng. Gago! Naglakas loob kang saktan ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Naglakas loob kang galawin ng aking pinsan? Gusto mo na bang mamatay? Dali hulihin niyo siya. Naglakas loob ka bang harangan ako? Bakit ako matatakot na galawin ka? Ang zoomit na yo. Lubos na, tiyak na makakapasok ako. Gusto mo talagang pumasok? Imposible. May tao ba riyan? Palayasin niyo siya. Gusto mong pumasok? Wala kang pag-asa. May tao ba riyan? Palabasin niyo siya. Protektahan ninyo si Boss Lu. Lu Chen, sa banquet ngayong gabi, wala ka ng puwesto rito. Kung marunong kang tumanaw, umalis ka na ngayon din. Lu Chen, ang mga boss sa industriya ay nagpahayag na sila ay sasama lamang sa aming Wang Pharmaceutical at sa inyong Tianchen Pharmaceutical, wala silang anumang pakikipagtulungan. Kung wala ang Tianchen Pharmaceutical, magkakaroon ba kayo ng araw na ito? Talagang ipinagkanulo mo ang pinagkakautangan mo ng loob. Haha, talagang akala niya mahalaga siya ano? Sasabihin ko sa iyo, ngayon, hindi lang ito ang investment conference ng Lingsheng Laboratory, kundi pati na rin ang ika-26 na taong kaarawan ng binata ng Lu family.
Sa oras na iyon, i-invest nila ang proyektong ito. Kayong Tianchen Pharmaceutical, huwag na kayong mangarap na kumuha kahit isang sentimo. Sobra na kayong kumapang-api. Mukhang, ang bida ng summit ngayon ay ang binata ng Lu family na ito. Siyempre. Sayang lang. Sa banquet ngayong gabi, wala ka ng puwesto rito. Ganoon ba? Mukhang, ganoon pa rin ang tiwala mo sa sarili mo. Anong nangyayari rito? Ito ba? Boss Lee, nabalitaan kong nakipag-alyansa ka sa Wang Pharmaceutical para sipain ako palabas sa industriya ng parmasya ng High City. Mukhang tinanggihan mo kahapon ang alok ko sa ating tawag sa telepono. Ako kasi, nasa yugto pa ng pagsasaalang-alang, kaya hindi ko pa maibigay sa iyo ang aking huling sagot. Boss Lee, nais ko ring tanungin ka, kamusta na ang iyong pagsasaalang-alang? Mr. Lee, ang pagsunod sa Tianchen Pharmaceutical ay walang kinabukasan. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Mr. Lee, ngayon, lahat ng pharmaceutical group sa buong High City ay bumuo na ng alyansa. Gusto mo pa bang matulad sa Tianchen at paalisin? Mr. Lee, ang pagbaba ng gastos at ang presyong abot kaya ang siyang pangmatagalang solusyon. Mr. Lee, kung gusto mong sumama kay Luchen, hindi kita pipigilan. Pero, ang investment fair ngayon ay hindi mo na maaabot. Mr. Lee, ngayong araw ay may investment mula sa Lu Corporation. Kailangan mo talagang pag-isipan ng mabuti. Kailangan mo itong pag-isipan ng lubos na mabuti. Patawad. Mr. Lu, talaga pong humihingi ako ng lubos na paumanhin. Kailangan ko talagang isaalang-alang ang napakarami kong empleyado. Hindi ko kayang pasanin ang ganoong kalaking responsibilidad. Patawad. Ha 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 ha. Mukhang ang mata ng lahat ay malinaw. Mr. Lee, hanggat matagumpay tayong makakapirma, ang Wang Corporation ay hindi magkukulang sa iyong benepisyo. Salamat. Salamat, Mr. Wang. Mr. Lee, kailangan mo talagang pag-isipan itong mabuti. Pumirma na ako ng kasunduan sa pakikipagtulungan sa Lingsheng Laboratory. Ginoong Lee, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Nakapirma na ako sa Lingsheng Laboratory ng kasunduan sa kooperasyon. Tumahimik ka! Huwag mong subukang bulahin si Ginoong Lee gamit ang walang kwentang pangako. Sa tingin mo, maniniwala si Liang sa iyo? Maniniwala ba talaga siya? Ginoong Lee, ang hawak ko ay ang eksklusibong kasunduan sa kooperasyon na pinirmahan ng aming Tianchen Pharmaceutical at Lingsheng Laboratory. Ako ang nangunguna sa pondo at teknolohiya. Maaari mo itong tingnan. Impossible. Bakit sila makikipagtulungan sa isang maliit at hindi kilalang kumpanya? Ginong Wang. Ang selyo sa kasunduang ito ay selyo nga ng Lingsheng Laboratory. Kaya, Ginong Lee, nakapagdesisyon ka na ba? Ginoong Lee, kung babawiin mo ngayon, ang pamumuhunan ngayon ay... Ayan. Humihingi akong paumanhin, Ginoong Lu. Kailangan kong isipin ang kinabukasan ng aking Lee Pharmaceutical. Isipan ko ng mabuti, ako ay nagdesisyon na makipagtulungan sa Wang Pharmaceutical. Boss Lee, pakiusap. Pag-isipan mo pa ulit kami sa Tianchen Pharmaceutical dito sa Haicheng ay hindi pwedeng maliitin. Boss Lee, huwag kang mag-alala. Sa tulong namin, ang Lee Group sa Haishi ay tiyak na magiging nangunguna. Hindi ito kayang pantayan ng kung sino-sino lang. Boss Lee, ang desisyon mo ngayon ay talagang napakatalino. Maniwala ka sa akin, ang pakikipagsosyo sa aming Wang Pharmaceutical ay tiyak na magdadala sa iyo ng kakaibang kinabukasan. Ang pakikipagsosyo sa Wang Pharmaceutical ang pinakatamang desisyon mo. Huwag na kayong magsalita pa. Nagdesisyon na ako na makipagtulungan sa Wang Pharmaceutical. Sobrang labis na ito. Tiyak na magbabayad ka ng mahal dahil dito. Wang Tianyi, ang negosyo ay parang digmaan, normal lamang ang pagkapanalo at pagkatalo. Pero pinapayuhan kita, mag-iwanan ka ng maayos na pintuan para sa pakikisama sa iba upang magkita pa ulit kayo sa hinaharap. Luchen, bakit hindi ka pa umalis? Hindi ka welcome dito. Hindi ko kailangan ng welcome mo dahil may naghihintay na sa loob na sasalubong sa akin. Luchen, ngayon ang ika-26 na kaarawan ng binata ng Lu Group. Hindi lang lahat ng mayayaman sa Haicheng ang magtitipon dito, kundi ito rin ang pinakamahalagang bahagi para mapalapit kami sa Lu Group. Hinding-hindi ka namin papayagang makapasok. Ako, naghanda na ako ng malaking regalo para sa binata ng Lu family. Sa oras na iyon, tiyak na magiging magkaibigan kami. At ako, iimbitahan ko rin siyang mag-invest sa Haishi Pharmaceutical Alliance. Ha. Ang aming Wang family ay lalo lang uunlad at kayong Tianchen Pharmaceutical ay kakainin lang namin. Sobrang mapang-api nyo.
Bakit ka naman ganoon kasigurado na siguradong magiging kaibigan mo ang batang galing sa pamilya Lu? Ako ay isang mataas na edukadong tao, nagtapos sa Estados Unidos na Ivy League. At ako lang ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Wang. Habang ikaw, isa ka lang. Walang alam na nagtapos sa isang walang kwentang universidad. Ano ang ipanghahambing mo sa aming mataas na lipunan, ha? Tila ang pamantayan ni Ginoong Wang sa pagpili ng kaibigan ay edukasyon at katayuan sa lipunan. Pero sa tingin ko, ang batang galing sa pamilya Lu ay tiyak na hindi sasang-ayon sa iyong pananaw. Nakakatawa. Hindi siya sasang-ayon sa akin, pero sa iyo, oo. Mukhang wala na akong dapat sabihin pa kay Ginoong Wang. Umalis ka? Pigilan niyo siya! Bakit hindi pa dumarating si Chen? Magsisimula na ang investment summit. Oo nga. Baka may nangyari sa kanya. Baka tawagan ko siya. Ziga. Bakit hindi sinasagot ang tawag? Baka may masamang nangyari talaga? Pupuntahan ko. Ate, sasama ako sa iyo. Tara na. Ngayon, si Lu Chen at ang Tianchen Pharmaceutical niya ay tuluyan ng wasak. Ang galing mo talaga, kuya. Pagbalik mo pa lang, nakuha mo na agad itong napakalaking proyekto. Kung malalaman ito ng tiyo ko, tiyak na matutuwas siya. Dahil dito, siguradong ipagkakatiwala na sa akin ni tatay ang buong pamamahala sa negosyo. Hello, Tay. Sasabihin ko sa'yo, kagagaling ko lang. Wang Tianyi, hindi ba sabi ko sa iyo ay makipag-partner ka sa Tianchen Pharmaceutical? Bakit mo isinama ang lahat ng kumpanya ng biopharmacy at pinamunuan mo ang pag-iisa kay Lu Chen? Ano ba talagang ginagawa mo? Ano ba talaga ang ginagawa ko? Siyempre, sinasama ko sila para kumita. Tay, sinasabi ko sa iyo, malapit na akong makuha ang patent ng Lingsheng Laboratory. Hayaan mo, maghintay ka lang diyan sa bahay at magbilang ng pera. Ikaw na bata ka. Gusto mo ba akong patayin sa sama ng loob? Ngayon din humingi ka ng tawad kay Lu Chen. Tay, pinapahingi mo ako ng tawad sa kanya? Hindi. Bakit parang lagi mong kinakampihan ang Luna iyan? Kayo ba, mayroon ba kayong relasyon? Siya ba ang anak mo sa labas? Siya ba ang iyong anak sa labas? Hayop ka. Sa totoo lang, hindi dapat malaman ng iba ang bagay na ito, pero kailangan ko na ngayong sabihin sa iyo, ang pinuno ng Lingsheng Laboratory. Pinsan, malapit na ang oras, pumasok na tayo at umupo. Sige na, pa, hindi na kita kakausapin. Malapit nang magsimula ang summit. Ang pinuno ng Lingsheng Laboratory ay ang ate ni Lu Chen. Tapos na? Tapos na. Hindi ko inakala na gagawin ng Wang Corporation ang mga bagay na ito. Mr. Lu, ganito na ang sitwasyon. Nakangiti ka pa rin? Huwag kang mag-alala. Mamaya may magmamakaawa sa atin na papasukin tayo. Chen, magsisimula na ang summit. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa pumapasok? Malapit nang magsimula ang summit? Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa pumapasok? Natural. Mayroong ayaw magpapasok sa akin. Ano? Anong sinasabi mo? Sino ang ayaw magpapasok sa'yo? Nagbibiro ka ba? Ang summit na ito ay inihanda para lang sa iyo. Kahit sino ay pwedeng hindi pumasok, pero ikaw lang ang hindi. Ano? Hindi ako nagkakamali ng dinig? Mr. Lu, inihanda para sa iyo ang event na ito? Ano? Nagpapatawa ka? Hindi ba ito ay joint event ng Lu Group at Lingsheng Lab? Paano magiging para sa iyo lang? Ano ba talaga ang nangyayari? Kayo ang dalawang humarang kay Xiao Chen, kaya hindi siya makapasok. Agad magpadala ng tao sa labas ng summit. Ako ay taga Wang Pharmaceuticals? Magagawa ba talaga ninyo akong galawin? Mr. Lu, hindi ba siya ang general manager ng hotel na ito? Ang hotel na ito ay pag-aari ng Lu Group, kaya siya, hindi kaya siya ay... Itapon palabas ang dalawang itong sagabal. Itapon. Masusunod po. Xiao Chen, pumasok ka na muna. Aayusin namin ito ng iyong pangatlong ate. Mga minamahal na panauhin, humihingi kami ng paumanhin. Dahil wala pa ang pinakamahalagang organizer ng event na ito. Kaya pansamantalang ipinagpapaliban ang pulong ng 20 minuto. Nagbibiro ba sila? Sila na ang organizer? Sila pa ang late? Pinaupo nila tayong napakaraming tao dito para maghintay. Gaano sila kayabang? Huwag na huwag kang magsalita ng ganyan. Siya ang pinuno ng Lingsheng Laboratory. Kahit hintayin pa natin siya, tama lang iyon. Hindi ko masasabing, napakagara talaga ng birthday party na ito. Balita ko ang batang Jilu, ang nag-iisang anak ng pamilyang Lu, at siya'y lubos na minamahal. Kaya nga,
Kailangan tayong makipag-ugnayan ng maayos sa batang Ginoo ng Lu Group at magtayo ng magandang relasyon, mag-iwan ng magandang impresyon, huwag na huwag kang gagawa ng kalokohan. Alam ko na. Tawagin natin ang organizer ng ating summit, si Binibining Lu Yue para magbigay ng kanyang talumpati. Lydia? Pamilyar ang pangalang iyan. Parang narinig ko na sa kung saan. Hindi ba't siya si pangalawang binibini ng pamilyang Lu? Ang top research professor na si Lu Yue. Hindi ba siya yon? Siya ang pangalawang binibini ng pamilyang Lu, si Lu Yue, na lumabas sa welcome back party ni Tian Tian. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Ako ang pinuno ng Lingsheng Laboratory, si Lu Yue. Ang pinuno ng Lingsheng Laboratory ay pangalawang binibini pala ng pamilyang Lu. Ang nakababata kong kapatid ay nagtayo ng isang kumpanya ng biopharmaceutical. Siya ay nalulumbay na. Ang domestic biopharmaceutical technology ay malayo sa likod ng mga kumpanya sa ibang bansa. At nagkataon lang ako ay nagtatrabaho sa isang proyekto ng cell at gene. Kaya't humingi siya ng tulong upang makabuo ako ng isang gamot na maaaring makagamot sa cancer o genetic disease. Ang gamot na ito ay partikular na binuo ni Professor Lu para sa kanyang kapatid. Itong young miss ng pamilya Lu ay talagang sobrang mapagmahal sa kanyang kapatid. Insan, si Young Master Lu pala ay kalahok din natin sa biopharmaceutical industry. Ang galing! Ngayon, magkakaroon tayo ng pagkakataong magkaunawaan sa Young Master ng pamilya Lu. Ito ay para sa atin ay isang napakagandang balita. Sa iyong talento at kakayahan, tiyak na magiging magkaibigan kayo. Ang nakababata kong kapatid ay nakatuon na pag-isahin ang mga domestic biopharmaceutical companies at unahan ang ibang bansa. Nag-alok pa nga siya ng pinansyal na tulong sa ilang kumpanya, ngunit kamakailan lamang. May nangyaring nakakadismaya. Ang aking kapatid, na siyang bida ngayon, ay hinarangan. Sa pangunahing pasukan ng venue, hindi siya pinayagang makapasok. Ano? Sino yun? Gaano siya kahusay na mangahas na manggulo sa Young Master ng pamilya Lu? Oo nga, ito ay tulad ng paghahanap ng gulo. Talagang gusto niyang mamatay. At siya ngayon, ay nasa harap mismo ng banquet hall. Hindi ba sabi ninyo si Ginoong Lu ang nakatayo sa labas? Bakit si Tito pala? Ikaw, suwail na anak. Ba't mo ako sinasaktan pa? Anong nangyayari? Naaalala mo pa na tatay mo ako? Sinunod mo ba ang sinabi ko bilang tatay mo? Kung nahuli ako ng isang hakbang ngayon, ang pamilya Wang ay ganap na masisira dahil sa iyo. Pa, ano ba talaga ang sinasabi mo? Bakit ang laki ng galit mo? May lakas ka pa ng loob na tanungin ako kung bakit ako galit. Noong ipinasa ko sa iyo ang kumpanya, ano ang sinabi ko sa iyo? Sinabi ko na makipagtulungan ka sa Tianchen Pharma at makipagkaibigan ka kay Lu Chen. Pero ikaw, kinakalaban mo si Lu Chen nang palihim sa akin. Talagang napakahusay mo, napakahusay mo. Akala ko kung ano ng importanteng bagay. Iyan lang ba? Ayoko lang makipagtulungan sa kanya. Anong masama doon? Hindi ba malinaw ang sinabi ko sa iyo sa telepono? Hindi ba malinaw? Para bang ipinadaan mo lang sa kabilang tenga? Alam mo ba kung sino at anong klaseng tao si Lu Chen? Hi, tama na pa. Bumuo na ako ngayon ng lahat ng pharmaceutical industries ng Haishi sa Haishi Pharmaceutical Alliance. At pinalayas ko na rin ang Tianchen Company. Kaya pagdating ng panahon, lalamunin ko ang kumpanya ni Lu Chen. Lalamunin ko. Dahil sa ginawa kong ito, hindi pa ba ako naging sapat na magaling? Tama si Pinsan Tito. Si Lu Chen ang sadyang nagpapababa ng presyo para kalabanin kaming lahat. Si Pinsan ang namumuno para yumaman kaming lahat. Wala siyang ginagawang mali. Salamat, Boss Wang. Ang alyansa na ito ay nagawa nating itatag. Kakayong lahat. Kasalanan mo lahat, suwail na anak. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, mag-sorry ka kay Lu Chen. Humingi ng tawad? Gusto mong mag-sorry ako sa kanya? Bakit ko naman pagtatawad ang basura na yon? Huwag ka nang mag-aksaya ng laway. Humingi ka na ng tawad agad. Hindi mo ba alam kung sino talaga si Lu Chen? Lumapit ka na. Tay, alam ko naman kung sino siya. Hihingi ako ng tawad sa kanya? Hindi siya karapat-dapat na kalaban ko. Ay, hindi pala. Hindi siya kailanman magiging karapat-dapat na kalaban ko. Hindi ako hihingi ng tawad sa isang taong madali lang talunin. Ikaw, salbahing bata ka. Humingi ka na ng tawad. Kundi, ang pamilya Wang ay tuluyan ng masisira dahil sa iyo. Tay, ikaw? Sinaktan mo na naman ako? Bakit mo ako sinasaktan? Dahil dapat ka talagang masaktan. Dali, humingi ka na ng tawad, tara na. Hindi ako pupunta. Hindi ako magsasorry sa isang taong mas mababa ang pinag-aralan kaysa sa akin. Hindi ako pupunta. Tumayo ka ng matuwid. Ginoong Lu, kasalanan ko po. Dahil sa hindi ko siya napalaking mabuti,
dinala ko siya rito para humingi ng tawad sa inyo. Chairman Wang, nag-aalala po kayo ng sobra. Wala po kayong kinalaman dito. Ginawa na po ni Ginoong Wang ang kaniyang sariling desisyon. Bakit ka nagsosorry sa kaniya? Ano bang meron siya? Ikaw. Kasalanan ko. Siya ay masyadong mainitin ang ulo at wala pa sa hustong pag-iisip. Ako na lang ang hihingi ng tawad para sa kaniya. Hinihingi ko ang tawad para sa kanya. Napakabait ninyo, Ginoong Wang. Hindi ko na po ito iisipin, ngunit sana matuto si Ginoong Wang kung paano rumespeto sa iba. Tutal, sa industriyang ito, walang nanalo habang buhay. Ang pakikipagtulungan sa kumpanya ni Wang, hindi ko na po pag-iisipan pa. Ngayon, inaanyayahan ko ang aking kapatid na umakyat sa entablado. Teka, nasaan ba ang batang Ginoo ng pamilyang Lu? Sabi kanina nasa labas pa. Bakit hindi pa rin siya makita? Si Luxing ay si Luxing. Siya ang aking diyosa. Luxing. Ayos ka lang ba? Binuli ka ba nila? Sabihin mo sa akin, ako ang bahala sa mga iyon. Wala silang magagawa sa akin. Matagal ko nang gustong itanong sa'yo, anong relasyon mo sa kanya? Ano bang pakialam mo? Hindi ka welcome dito. Luxing, nag-aalala lang ako sa'yo. Natatakot akong maloko kanya. Ang taong ito, siya ay mapagpanggap at tuso. Ang linyang iyan, bagay na bagay sa pamilyang Xie ninyo. Lu Chen, wag mong isipin na porke nag-imbita ka ng artista, ay may kakampi ka na. Ito ay Lu Group of Companies, at ang Lingsheng Laboratory Investment Summit, hindi ito isang konsierto. Mukhang hindi nyo pa rin maintindihan kung sino ang pangunahing bida sa party ngayong gabi. Balak ko sanang palabasin na kayo. Pero ngayon, gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon nyo kapag nalaman nyo ang katotohanan. Tungkol naman sa iyo, idilat mo ang mata mo at tingnan mong mabuti. Tama na, Ate Lu. Umalis na tayo. Anong sabi mo, Ate Lu? Anong siya? Kapatid siya ni Luxing? Si Hena, protektahan mo pa siya. Talagang ipinagtatanggol siya ni Luxing. Paanong nangyari iyon? Paanong naging ate ka niya? Hindi ako ate niya, ate mo ako. Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Fan mo ako. Matagal na kitang gusto. Paanong naging ate ka niya? Wala akong ganyang klase ng tagahanga na walang magandang asal at mahilig magpakalat ng chismis at manira. Off. Talagang napakawalang hiya ng anak kong si Xiao Xuan. Paano niya magugustuhan ang isang tulad mong walang kwentang artista? Zhao Chen, umalis na tayo. Luzong, bata pa ang anak ko at tanga lang. Sinira niya ang kontrata ng ating dalawang pamilya. Kakauwi lang niya galing sa ibang bansa at wala pa siyang muwang sa mundo. Maaari mo siyang saktan o sigawan, pero huwag mong kanselahin ang kooperasyon. Tatay, parang ikaw pa nga ang talagang wala sa sarili. Naitatag ko na ang Heis Pharmaceutical Alliance at kaya kong makuha ang investment ngayon. Makukuha ko ang gamot mula sa Lingsheng Laboratory. Hindi mo kailangang makipagtulungan sa kanila. Hindi talaga sila nasa parehong antas natin. Chairman Wang, hindi ito tungkol sa hindi kita binibigyan ng respeto. Si Ginoong Wang mismo ang gumawa ng desisyon. Wala namang problema, hindi ba? Hindi talaga marunong makaramdam ng utang na loob. Ikaw na walang hiya. Sinisikap kong iligtas ang buhay ng pamilyang Wang. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Tay, sinasaktan mo na naman akong muli dahil sa kanya. Sige, sasabihin ko sa iyo, kung pipilitin mong makipagtulungan sa kanila ngayon, tapak sa ibabaw ng aking bangkay bago mo magawa yan. Wala kang ginawa kundi magdala ng matinding kahihiyan talaga. Naniwala ka sa isang estranghero at hindi sa sarili mong anak. Sinasabi ko sa iyo, kaya kong makuha ang investment ngayon at lalamunin ko ang Tianchen Pharmaceutical na yan. Pagsisisihan ninyong lahat ito. Nakakatawa talaga. Ito talaga ang pinaka-nakakatawang bagay na narinig ko sa buhay ko. General Manager Lu, hindi ko sana ipinaubaya sa kanya ang kumpanya. Ang lahat ng ito ay mali kong pagpapasya. Chairman Wang, dahil sa edad mo, bala ko pa sanang makipag-renew muli ng kontrata. Ngunit ang ipinakita ni Ginoong Wang ngayon ay labis na nakakadismaya. Kaya nagpasya ako na hinding-hindi na muling makikipagtulungan sa Wang Pharmaceutical. Hinding-hindi na kami makikipagtulungan sa Wang's Pharmaceutical kailanman. Hindi makikipagtulungan sa amin. Sa hinaharap, luluhod ka at magmamakaawa sa akin. Ay, hindi pala. Kahit lumuhod ka pa at magmakaawa, hindi pa rin kita papansinin. Tumigil na kayo. Siya si Lu Fei, ang anak ng pinakamayamang tao. Si Mr. Lu, mula sa Lu Group mismo. Kayo na naman ang umaapi kay Xiao Chen? Magandang araw po, Mr. Lu. Ako po si Wang Tianyi ng Wang's Pharmaceutical. Wang Tianyi, ikaw ba ang bumuo ng tinatawag na Pharmaceutical Alliance? At ikaw lang ang nagtanggal sa Tianchen Enterprise dito? Opo, ako nga. Bumuo po ako ng isang Heis Pharmaceutical Alliance. Para lahat ng negosyo ng Heis ay magbigayan at magtulungan at ang aming sukat ay lalong lumalaki. Maaari niyo po kaming invest. Tungkol naman po sa Tianchen Pharmaceutical, hindi po sila karapat-dapat sumali sa amin.
Tungkol naman sa Tianchen Pharma, hindi sila karapat-dapat sumali sa amin. Mr. Lu, lalo na't mayroon tayong karapatan sa patente ng Lingsheng Lab, ang negosyo natin ay uunlad ng husto. Tama po, Mr. Lu. Mas malaki ang kakayahan namin kaysa sa Tianchen Pharma. Ang pakikipagtulungan sa amin ang pinakamahusay na pagpipilian mo. Bakit ninyo naisip na dahil lang sa nakabuo kayo ng alyansa, ako ay mamumuhunan na sa inyo? Simula nang minana ninyo ang Lu Corporation, nakalikha kayo ng sunod-sunod na milagro. Ikaw ay isang tunay na henyo. Naniniwala ako na gagawin mo ang pinakatamang desisyon. Tama ang sinabi mo. Palagi akong tama sa aking mga desisyon. Ang desisyon ko ay... Hindi mamumuhunan sa inyo. Hindi ako mamumuhunan sa inyo. Ano? Bakit? Sinumang umaapi sa aking kapatid ay kalaban ng Lu family. Hey, Kapatid. Ano? Magkapatid sila? Magkapatid? Parehong Lu si Lu Fei at Lu Chen. Kaya pala. Nakakahiya naman ito. Gusto ng Wang Pharmaceutical na sipain ang Tianchen Pharmaceutical para makuha ang investment ng Lu Group. Hindi nila akalaing magkapatid pala sila. Ngayon, parang sinaksak lang nila ang sarili nilang paa. Magkapatid kayo? Kung siya talaga ang kapatid ni CEO Lu, kung ganoon, ang birthday party ngayon at ang investment ngayon ay baka... Mr. Lu, kayo po ba talaga ang kapatid ni CEO Lu? Dati, bakit hindi ko po narinig na sinabi ninyo? Ang mga usapin sa pamilya naming Lu, anong pakialam mo? Lu Chen, ikaw ba talaga ang batang master ng pamilya Lu? Ang apo ng pinakamayamang tao? Paano mangyayari yan? Kung siya ang apo ng pinakamayamang tao, imposibleng naguhugas siya ng plato para kumita ng pangmatrikula. Hindi ako naniniwala. Dati noong nag-aaral siya, nag-apply pa siya para sa scholarship, paanong siya ay... Mukhang nagdududa kayo sa pagkatao ni Xiao Chen, ha? Gusto kong sagutin ang mga tanong ninyo. Sinumang nananakit kay Xiao Chen? Kaming mga ate niya ay hindi makakalimutan, lalo pa at birthday ni Xiao Chen ngayon. Ipahayag ito, kanselahin ang lahat ng kooperasyon sa Wang Pharmaceutical at sa pamilya Xie. Lahat ng kumpanyang may kaugnayan sa kanila, itigil ang kooperasyon. At saka, simula ngayon, ang sinumang makikipag-ugnayan pa sa Wang Pharmaceutical at pamilya Xie ay itinuturing na kalaban ng pamilya Lu. Hoy, ano? Ano? Lahat ng kapartner, nag-cancel na ng kontrata? Boss Wang, anong gagawin natin? Bigla kasing nag-cancel ng kooperasyon ang Lu Group sa ating kumpanya. Nag-cancel ng kontrata? Hindi pwedeng mag-cancel ng kontrata. Kung hindi, mawawala na ang Xie Company. Hindi. Hindi pwedeng mag-cancel ng kontrata. Hindi pwede. Lu Chen, mayroon tayong 8 taong pagmamahalan. Napakabait mo. At mahal na mahal mo ako. Hindi ka magiging ganyang walang awa. Hindi ba? Walang taon? Sinabi ko na noon. Kahit bulag ako sa mga nakaraang taon, ang 8 taon na iyon, ipalagay ko nang sinayang ko lang. Umalis ka. Sinong nagsabi sa iyong hawakan si Xiao Chen? Lu Chen, ako ang mali. Mali ako sa mga ginawa ko noon. Pero kung sinabi mo lang sana agad na ikaw ang young master ng Lu family, hindi sana ako ganito. Kung tutuusin, hindi ba ikaw lang din ang dapat sisihin? Ngayon, ako pa ang sinisisi mo. Nagpapasalamat ako na hindi ko sinabi sa iyo ang katotohanan noon at unang-una, kundi hindi ko makikita ng malinaw ang pagiging gahaman mo sa karangalan at walang pakundangang pag-uugali. Lu Chen. Ilayo mo ang marumi mong kamay. Tian. Mukhang magbabago na ang takbo ng sitwasyon sa High City. Ang Wang family, Sheng family at Xie family, tapos na sila. Sino ba naman kasing dapat nilang inisin? Bakit ang Lu family pa? Si Lu Chen ay kaisa-isang anak ng Lu family, itinuturing siyang ginto ng Lu family. Ngayon, sila ang napunta sa mapanganib na sitwasyon. Lu Chen, pakiusap. Huwag mong tapusin ang pakikipag-ugnayan. Kung sasaktan mo ako o mumurahin, wala akong anumang hinanakit. Pasensya na, hindi ako kabilang sa pamilya Xie ninyo at wala akong ugali na manakit o mamahiya. Ginoong Lu, hindi ko dapat kayong kinalaban noon. Binabawi ko ang sinabi ko kanina. Humihingi ako ng tawad. Mapapatawad niyo po ba ako? Tama na. Huwag ka na ring magkunwari. Hindi ka naman talaga taos-pusong humihingi ng tawad, ang nararamdaman mo ay pagkainis lang talaga. Wala kaming ginagawa. Lu Chen, anong gusto mong gawin namin para makabawi ka? Susundin namin ang lahat ng sasabihin mo ngayon. Tama po, Ginoong Lu. Kung ano man ang sabihin ninyo, iyon ang gagawin ko.
Jinung Wang, hindi ba sinabi mo kanina na kapag pumirma sa akin ang iyong ama, ay kailangan mo akong lampasan sa iyong bangkay? Sinabi mo pa, kahit lumuhod ako at magmakaawa, hindi mo ako pagtutuunan ng pansin. Jinong Lu, nagkamali po ako. Ako po ay humihingi ng tawad. Patawarin niyo ako. Hindi ko na po yon ulitin. Pakiusap, patawarin niyo na ako, Jinong Lu. Chen, huwag kang maging malambot ang puso. Hindi mo dapat hayaang makalusot ang mga taong tulad nila. Tatay, tulungan mo ako. Pakiusap, kausapin mo siya? Young Master Lu po, sa ngalan ng aking ama, patawarin niyo na po ako ngayon. Mr. Wang, ang dangal ng iyong ama ay nawala na nang ilang ulit mo akong hinamak kanina. Luchen, handa akong maging utusan mo. Pakiusap, bigyan mo ang pagkakataon ang Xie family. Majing utusan? Karapat-dapat ba talaga sa iyo? Huwag mo akong hawakan, nandidiri lamang ako. CEO Lupo, luluhod ako at hihingi ng tawad sa inyo. Pakiusap, maging mapagbigay ka at bigyan ng patawad ang Xie Corporation. Ang inyong Xie family? Hindi ba kayo mahilig sa pantay na katayuan? CEO Lu, si Shetian lang po ang nagtulak sa akin. Kayo po, kayo ay may malaking puso. Sana po ay... Tumahimik ka. Ipinapakita na ng security camera. Ikaw ang nagpatid sa waiter at nagbuhos ng alak. Akala mo ba talaga ay hindi namin malalaman sa Lu family? CEO Lu po, ang ating kooperasyon. Handa kaming gawin ito nang walang kita. Pakiusap, bigyan mo pa ng pagkakataon ng Wang Corporation na magbago. Chairman Wang, iniinsulto mo ba ako? O iniinsulto mo ang aming Lu family? Hindi po talaga. Ang aking anak lang po ang tanga. Pakiusap, alang-alang na lang po sa aking katandaan. Tama na. Palabasin niyo silang lahat. Ayoko nang makita na lumilitaw sila sa aking paningin. Palabasin niyo silang lahat? May tumawag. Paalisin niyo silang lahat. Ayoko na silang makita sa paningin ko. Palabasin niyo silang lahat? Luchen, ano bang kinagaganda ng ugali mo? Nagmamalaki ka lang ba dahil sa pamilya mo? Kaya mo ako kayang yapakan. Kahit mamatay pa ako, hindi kita palalampasin. Mamatay? Wala kang karapatang magloko dito. May tumawag. Palabasin niyo silang lahat. Mula ngayon, huwag ninyo na silang hahayaang makatapak sa Lu Group. Lolo? Chen, dinala ko rito ang iniwan ng iyong ina para sa iyo noon. Matandang Lu? Ako si Xie Zhengguo ng pamilya Xie. Alalahanin na lang natin ang mga nakaraan, ang ating ugnayan sa negosyo. Ang mga miyembro ng pamilya Xie. Noon, ang iyong ama ay lumuhod sa aking harapan. Nagmamakaawa na punduhan ko siya. Pero ni hindi ko siya tiningnan. Chen, anong gagawin mo sa mga taong ito? Ang Wang's Pharmacy. Dahil sa masamang kompetisyon sa negosyo, dadaan sa proseso ng batas. Tungkol naman sa pamilya Xie, nais kong matikman nila ang lasa ng pagkaban sa buong network. Hindi mo ito magagawa. Ang ate ko ay nasa Germany. Ang ate mo? Marahil hindi niyo pa alam. Ang ate mo ay siya ay nasa ibang bansa na umaasa sa pagiging hostess para makakuha ng resources sa pananaliksik, isang academic daji. Ang mga screenshot ng email na ito, gusto mo bang ipaabot ko sa media? Hindi ito maaari. May tumawag. Ang mga tagalabas na ito, palabasin niyo silang lahat. Uy. Luchen. Matandang Lu. Ang tagal na naming naghihintay, maliit na Chen, oras mo nang magsalita sa entablado. Natapos na rin ang mga bagay-bagay. Maaari na tayong magdaos ng birthday party para kay maliit na Chen. Tara na. Tara na, Lolo. Ngayon, tawagin natin si Lu Chen, ang chairman ng Tianchen Pharmaceuticals, para magbigay ng talumpati. Malaking karangalan na inimbitahan ko kayong lahat na dumalo sa summit na ito. Ngayon, hindi lamang ako magpapakilala ng bagong binuong ineksyon para sa paggamot ng gene, ngunit nais ko ring imbitahan ang mas maraming kasosyo upang sama-samang palakihin ang industriya ng biomedisina at gawing mas malaki, mas malakas, at lutasin ang mas maraming kanser at sakit na namamana. Ito ang unang hakbang sa mahabang paglalakbay at isang hakbang para maglatag ng pundasyon. Naniniwala ako na ang ating industriya ng biomedisina ay tiyak na lalong magiging dakila. Salamat sa inyong lahat. Mag-i-invest ako ng 20 milyong piso bilang panimulang pondo ng proyekto para sa produksyon at pananaliksik ng gamot. At kasabay nito,
Ito rin ang regalo sa kaarawan ng aking kapatid. Maligayang ika-26 na kaarawan sa kanya. Mag-i-invest ako ng 10 milyong piso para kay kuya bilang regalo sa kaarawan niya. Ang laking donasyon naman yan. Ito ay isang Jade Dragon Pendant na iniwan ng iyong ama't ina para sa iyo. Ibibigay ko ito sa iyo ngayon. Sana'y matupad mo ang dakilang ambisyon ng pamilya at protektahan ang kapayapaan ng mga tao. Salamat, Lolo. Hindi ko po bibiguin ng tiwalang ito. Xiao Chen, maligayang kaarawan. Salamat, Lolo. Salamat sa mga ate ko. Hey, Nay, hindi ko bibiguin ang inyong mga inaasahan. Hahayaan kong mas maraming tao ang gumamit ng mas murang at mas epektibong gamot. Mahusay. Chen. Ito ang financial report ng Tianchan Pharma para sa nakalipas na 3 buwan. Ang kumpanyang binuo mo para kay Xie Tian ay matagumpay nang nailista sa stock market. At saka, kapatid, ang Xie Group ay tuluyan ng bumigay. At nalugi na. Ang kaso ng pandaraya ni Xie Tian sa akademya noon ay naungkat ng mga tao. At ngayon ay siya na ang pinagtatawanan ng buong industriya ng biomedisina. Matagal nang wala akong kinalaman kay Xie Tian. Wala akong pakialam kung anuman ang mangyari sa kanya. Chen, sobra ka nang nagsikap. Pwede ka nang magpahinga. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Hindi pa sapat. Gusto kong gawin ang Tianchan Pharma na isang kumpanya ng gamot na tunay na pag-aari ng publiko para makinabang at umunlad ang buong mundo. Kung nalaman lang ito ng iyong ina, tiyak na ipagmamalaki ka niya. Ito ang bagong plano na ibinigay sa iyo ng lolo, ang plano ng pagpapalawak ng gamot sa Timog Silangang Asya. Kailangan mo ba ng tulong mula sa akin, lolo? Hindi na po, Lolo. Ako na po ang siyang mismong kakausap. Pero, pwede po bang pahiram muna ako ng kapital na pondo para sa pagsisimula? Ha, buwisit ka. Nakikipag-utang ka pa sa akin, ang iyong lolo. Kumuha ka na lang ng kailangan mo.